Katamtaman lang ang pamumuhay ng lalaking si Adan. Mula na mag-isa na lang siya sa kanyang buhay, maraming bagay ang nagbago sa kanya. Kinaya niyang mamuhay ng sarili lang ang inaasahan. Natuto siyang makagawa ng paraan sa mga sitwasyong akala niya ay hindi na niya malalagpasan. At ang higit sa lahat, natutunan niyang maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Namatay ang kanyang ama sa aksidente sa sasakyan, habang ang kanyang ina naman ay nakapag-asawa na noong bata pa lamang siya. Hindi na niya yun nakita pa kahit na kailan. At kahit na alam niyang malabo na, hinihiling pa rin niya na sana magkaroon pa rin siya ng pagkakataon na makausap ang kanyang ina. "Oh, nakabalik ka na pala. Anong balita sa lakad mo? Anong nangyari sa customer natin ng bultuhan?" Yun agad ang bungad niya sa kanyang kaibigan na si Ibrahim. Ito na ang kasakasama niya mula pa noong makapagtapos siya ng high school. Kasanggang dikit niya ito sa lahat at lalong-lalo na sa kanilang negosyong bagoong alamang. Pre, napapayag ko yung matandang yun. Pumayag siya na tayo na magsusuplay sa kanya kada buwan. Panibagong susuplay na naman kada buwan, pre. Pang-5 na to. The best ka talaga makipagtransaksyon, pre. Anong the best? Ikaw ang nagturo sa akin noon. Kaya ikaw ang the best. Dapat mag-celebrate tayo, pre. Teka, saan ba pwede mag-inom? Ano ka ba? Tsaka na i-celebrate, pre, kapag nagkaroon na tayo ng benta. Hindi pwede. Itong mga nakarang araw masyado tayong naging abala sa negosyo. Siguro, ito naman ang tamang pagkakataon para i-reward natin ang sarili natin. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Wala namang dahilan para hindi ako maging sigurado. Sandali lang at mag-aayos lang ako, ha? Noong hapon na yun ay umalis nga ang dalawa. Nagtungo sila sa pinakamalapit na inuman sa kanilang baryo. Marami din kasi mga maliliit na beer house doon. Masayang nagdiwang ang dalawa. Kagaya ng dati, mas marami pa silang napagkwentuhan kaysa sa nainom. Halos 3 oras na silang nagdadaldalan pero 1 bote pa lang ang kanilang nahawakan. Nakatingin na nga rin sa kanila ang mga tao. Lalong-lalo na ang may-ari ng lugar na yon. Nang makaramdam na ang dalawa, ay umalis na rin sila at nagbigay na rin ng kanilang bayad. Natatawa pa sila habang naglalakad pa uwi. Kita mo yung reaksyon ng pandak ngayon? Akala mo talaga papalagan ako Paalisin mo naman tayo nakaupo pa nga tayo. Ay nako, buti nga't umalis na rin tayo. Baka kasi tirisin mo lang yun Walang iya ka. Gatong ka rin no? Alam mo bang kaya ako matapang kanina kasi alam ko naman na aawatin mo ako kapag napaaway ako? Nagkakamali ka, pre. Hindi kita aawatin, no? Uy, buti na lang pala talaga hindi ako napaaway. Parang mga batang nagtatawanan ng dalawa. Natigilan lang sila nang may makasalubong silang 2 tao. Isang matandang lalaki at isang dalaga. Humarang yun sa kanilang dinaraanan at saka sila tinanong. Pasensya na kung hinarang ko kayo. Pero may gusto lang sana akong itanong sa inyo. Sige po, ano po ba yon? Ito ba yung Barrio Alfonso? Ito na nga po yon. Bakit po? Ay, maraming salamat. O sige, mag-iingat kayo sa paglalakad. Nauna na ring naglakad ang 2 palayo. Sandali pa nilang tiningnan ng mga yon habang napapailing. Nakakaramdam kasi si Adan ng awa para sa matanda. Ang dami-dami kasing dala. Tingin ko, maganda yung babaeng yun, pre. Di ko gaano makita mukha niya Pambira ka talaga. Sa babae ka talaga nakatingin mas nag-aalala ako dun sa matanda. Mga dayo lang naman kasi ata sila rito Oo nga, tingin ko nga rin. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad ang dalawa. Noong mga sandaling yon, dumiretso na lamang sila sa kani-kanilang bahay at saka nagpahinga. Kinabukasan, 8:00 na nang magising ang binatang si Adan. Kahit wala pang mumog, pinuntahan na muna niya ang inuupahan niyang bahay para sa paggawaan ng kanyang produktong bagong alamang. Nang masiguro niyang maayos ang trabaho ng mga tauhan niya, naglakad na rin siya patungo sa bakery para bumili ng kanyang almusal. Napadaan siya sa barangay hall. Kahit nasa labas siya, naririnig niya pa ang kapitan ng kanilang lugar na mataas na naman ang boses. Kausap nito ang isang matandang babae.
Pinagbigyan na kita nung nakaraan na pwede ka magtinda kahit walang permit. Basta magbibigay ka sa amin. Yun ang usapan natin, hindi ba? Pero ngayon, wala ka nang binibigay. Tapos, nagtitinda ka pa rin? Kapitan naman, alam mo naman na maliit lang ang kita sa pagtitinda ng isda. Kung magbibigay pa ako parang wala na rin akong kinita. Pero yun ang naging usapan natin. Nakikipaglokohan ka lang ba sa akin nung nakaraan, ha, Hermina? Hindi naman sa ganon, Kapitan. Ang sa akin lang naman, sana maintindihan nyo rin ang kalagayan ng mga nasasakupan ninyo. Hindi naman po ito malaking negosyo Maliit lang po ito. At ang kinikita ko ay para lang din sa pang-araw-araw namin panggastos. Wala kang pakialam. Tumupad ka sa usapan para matapos tayo rito. Kung hindi, ibaban kita sa pagtitinda sa kahit saang sulok dito sa atin. Nakakapuno ka na ng pasensya Abusado ka kapag pinagbibigyan. Kapitan naman, wag naman pong ganito. Ito lang ang kinabubuhay namin Abay, humanap ka ng ibang kinabubuhay nyo. Kasi kung hindi mo kayang sumunod sa batas, wala tayong dapat pagtalunan. Ang mali ay mali. Pero mali rin naman po, Kapitan, na kailangan kong bayaran kayo Parang pangingikil na ang ginagawa ninyo. Ay, etigil mo nga ang bibig mo. Baluktot na yung mga katwiran mo Lumayas ka na nga, bago pa magdilim ang paningin ko sa iyo. Naiiyak na lamang na lumabas ng barangay ang matandang babae na si Hermina. Hinarang ito sandali ni Adan para kausapin. Aling Hermina, ako na po ang humihingi ng tawad sa mga nasabi ni Kapitan. Pasensya na po kayo Huwag po kayo mag-alala. Susubukan ko po siyang kumbinsihin at baguhin ang desisyon niya. Hindi ko alam kung bakit ganun kasama ang ugali ng Kapitan natin. Pero maraming salamat, iho. Kung kakausapin mo ang tiyuhin mo. Naglakad na palis ang kawawang matanda. Agad naman pumasok si Adan sa opisina ng Kapitan para kausapin yon. Inabutan niya pa yon na naninigarilyo na parabang walang nangyari. O Adan, ano na naman kailangan mo? May itatayo ka na naman pang business kaya kailangan mo na naman ng permit. Hindi naman ako Si Aling Hermina. Si Hermina? Ay bakit? Nagsumbong ba sa'yo? Tignan mo nga naman yung matandang yun Narinig ko ang usapan ninyo. Abot hanggang labas sa mga boses niyo Ang lalakas. Ano naman ngayon? Ano ba kailangan mo? Tiyo, kailangan ba talagang ganunin yung matanda? Ay Adan, lumabag siya sa batas Nagtitinda siya ng walang permit. Kaya dapat lang na ipaalam ko sa kanya kung anong nalalabag niyang batas dito. Alam ko ang batas, Tiyo. Alam ko rin na mali ang magtinda ng walang permit. Pero hindi rin naman tama na hihingan niyo siya ng pera kahit na alam niyo namang mababa lang ang kita sa pagtitinda ng isda. Hay, nandito ka ba para magmarunong? Ano bang alam mo sa batas? Wala sa batas na bayaran kayo ng pera para lang magtinda ang mga tao. Yung ginagawa niyo, illegal din Kayo mismo ang lumalabag sa batas na kayo rin mismo ang gumawa. Hihingan niyo sila ng pera para pwede nilang labagin ang batas na ginawa niyo. Di ba hindi yun tama? Hoy, lumabas ka na ng opisina ko. Wala akong oras para makinig sa mga sasabihin mo. Ayaw niyong nakakarinig ng mga tama kasi gusto niyo lang marinig yung gusto niyong marinig kahit alam niyong mali. Hindi ganyan ang ugali ng isang leader, Tiyo. Huwag mo akong pangaralan Pamangkin lang kita. Manahimik ka na't umalis ka na sa opisina ko. Kaya siguro namatay ang kapatid ko dahil sa iyo Kasi malas ka sa buhay niya. Sa sinabing yun ni Napoy ay tila nakaramdam ng init ng ulo ang lalaking si Adan. Nagsarado ang kanyang kamao. Pero pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili. Ikinalma niya ang kanyang kalooban at kahit na ganoon ang sinabi sa kanya, pipiliin niya pa ring igalang ang kanyang tiyuhin. Huwag niyong idamay sa usapan si Papa Walang may gusto sa nangyari. Aksidente ang lahat. Ang nanay mo, di ba iniwan ka rin niya matapos mamatay ang kapatid ko? Kaya kanya iniwan kasi nga malas ka. Kaya namatay si Papa kasi kapatid ka niya. Ikaw ang malas Anong sinabi mo? Alis na ako. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ikaw ang malas. Kaya rin siguro walang pagpunlad ang baryo na to kasi ikaw ang nakaupo. Parang sa pagkakatanda ko nung bata ko, nung si Kapitan Mariana pa ang kapitan, masagana ang baryong to
Pero nung ikaw na ang umupo, Diyos ko. Ay nako, ayaw ko na lang talaga magsalita. Sige na, alis na ako. Hindi na nakapagpigil pa si Mang Napoy. Tumayo na ito at lumapit sa kanya. Sinuntok siya nito pero agad namang nakailag si Adan. At dahil doon, nawala ng balanse ang kapitan. Sumubsob yon sa gilid ng lamesa. Oh, di ko kasalanan yan ha. Ikaw ang nanuntok ha. Ikaw ang natumba. Hindi kita hinawakan. Kahit na kailan, wala ka talaga magandang naidulot sa buhay ko. Na pwede ba? Wag na wag mo na akong pakikialaman sa mga desisyon ko. Manahimik ka na lang sa negosyo mo bago pa kita mapag-initan. At bago ko pa makalimutan na anak ka ng kapatid kong namatay nang dahil sa'yo. Hindi na nagsalita pa si Adan. Tinawanan niya lang ang kanyang tiyuhin saglit at saka naglakad na rin palabas. Galit na galit sa kanya ang matanda. Kulang na lang ay pumutok na ang ugat nito sa lieg. Samantala, umuwi na lamang ang binata sa kanilang bahay. Saktong naroon si Ibrahim at may dala na rin pang almusal. Naku, sayang. Dapat pala inintay na lang kita. Nakabili na ako oh. Pambira ka. Dahil mong pera, papalibre ka sa akin. Mas marami kang pera no? Ikaw ang may-ari ng negosyo eh. Teka nga. Ano na naman nangyari dyan sa labi mo? Ha? Eto? Oh, wala. Naipit sa pinto. Naipit sa pinto. Lokoy mo, sanggol, wag ako. Paano may ipit sa pinto yan? Ano yan? Pinangkalang mong nguso mo ron? Ang sabihin mo, sinaktan ka na naman ng siraulo mong pinsan. Sus, yan na lang natin yun. Ano nga yan? Napapadalas na yung ganyan ha? Ano ba kasing nangyari? Nakasagutan ko na naman kasi tungkol dun sa mga tinatambak nila sa bakuran namin eh. Pinapaalis ko lang naman kasi maglalabas si mama kanina. Ayun, nagalit. Nakipagsagutan sa akin. Bigla ba naman ako sinapak? Alam mo minsan, yung pinsan mong si Abalos, parang ang sarap patulan eh. Wag lang niya talagang matsyempoan na magkasama tayo tapos gaganunin ka niya. Sigurado akong tataob siya. Alam ko, pareho lang naman kayo may mga muscle pre. Pero wag mo nang ibaba ang level mo sa kanya. Patapo na buhay nun eh. Ikaw, may negosyo, may maayos na buhay. At kahit naman papano, disyente ka namang tao. Yung mga gaya niya, hindi na dapat pinapansin yun. Hindi rin pre. Minsan, kailangan mo talaga silang patulan para malaman nila na hindi ka dapat minamaliit. Ako, pag-almusal na lang tayo. Ay, siya nga pala. Mamaya darating na sila Mamboy. Pipikapin na yung mga natapos na produkto natin at iluluwas na sa kanila. Bayad na yun. Naipasok ko na sa bangko natin. Uy, tingnan mo to. Iniiba usapan. Pero sige, ikaw bahala. Mabilis na tumakbo ang mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Sa mga sandaling ito, medyo nakakaramdam na ng lungkot ang binatang si Adan. Lalong-lalo na kapag maulan. Pakiramdam niya kasi, ang lungkot na mag-isa ka lang sa bahay habang masama ang panahon. Nakaupo lang siya sa tapat ng pinto habang may hawak na kape. Papasok na sana sa loob ang binata nang biglang may makita siyang dalawang tao na tumigil sa harapan ng kanyang bahay. May sinasabi ang mga yon pero hindi niya marinig. Kaya naman kinuha niya ang payong at saka lumapit sa dalawa. Dito na niya napagtanto na ang dalawa pala na yon ay ang maglolo na nakasulubong nila ni Ibrahim. Iyo, maari ba kaming makisilog muna sa tapat ng bahay mo? Nilalamig na kasi ang apo ko eh. Opo, sige po. Diyos ko, magkakasakit kayo niyan Inalalayan niya matanda na makapasok ng kanilang bakuran. Pinapasok niya ang dalawa. Nagmamadali naman siyang kumuha ng tuyong tuwalya para sa dalawa. Sandali lang po. Ano ba yung hawak niyo? Mga damit po ba yan? Ilagay niyo po muna doon sa gilid. Kapag gumanda na panahon, ibilad na lang po natin. Pero, taga-saan po ba talaga kayo? Wala ba kayong kamag-anak dito? Ano po bang nangyari? Meron kaming hinahanap na tao. Yung asawa ko. Pero mukhang wala na siya rito eh. Mukhang matagal na yatang nakaalis. Nagtanong kasi kami sa isang taga-barangay. Ang sabi, hindi na raw dito nakatira. Minalas-malas pa kami dahil biglang bumagsak ang malakas na ulan na ito eh.
Wala naman pong problema. Kahit naman siguro sino tutulungan kayo. Ay, siya nga po pala. Ako nga po pala si Adan. Yung kasama ko po nung nakaraan, si Ibrahim. Ay ako naman si Andres. Ito naman kasama ko si Amaya. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin ni Lolo. Walang-wala na kasi talaga kaming mapupuntahan eh. Natatakot naman kaming bumalik ulit sa gubat at baka makidlatan pa kami ron. Oo, walang anuman. Di naman nakakaabala ang pagtulong sa iba, di ba? Kaya ayos lang naman. Alam mo, sa totoo lang, ikaw talagang nakikita naming mabuti sa lugar na ito. Ang kapitan dito, parang walang magandang ugali. Sa halip na tulungan kami, sinigawan pa kami para palisin. Napakamot na lamang sa ulo si Adan. Hindi na lang din niya sinabi kung ano ang ugnayan niya sa kanilang kapitan. Nahihiya siya dahil totoo naman talagang masama ang ugali ng kanyang tiyuhin. Pinakain niya ang maglolo. Mga ilang sandali lang, nakapagpalit na rin ang kasuotan ng mga yon. Pinahiram na lamang niya ng damit at pangbaba. Plano niyang doon na lang muna patulugin ang dalawa. Palakas din kasi ng palakas ang ulan. Magiging delikado ang buhay ni Mang Andres at Amaya kung gagala pa sila. Hindi maipaliwanag ni Adan kung bakit ganun na lang ang tiwala niya. Pinatulog niya ang dalawa sa kanyang silid, na kahit mismo si Ibrahim, hindi niya pinapayagang makapasok doon. Para bang wala na siyang pakialam kung ano man ang magulo sa kwarto niya. Sigurado ka bang dito ka lang sa sala? Pwede naman na kami na lang dito ni Amaya. Oo nga, nakakaya. Ngayon mo lang naman kami nakilala pero sa kwarto mo kagad kami matutulog. Nako, huwag kayo mag-alala. Sanay rin naman ako matulog dito sa sofa. Kasi kapag lasing ako, dito kagad ako umihiga eh. O sige na, matulog na po kayo. Ayos lang naman po talaga sa akin. Isipin nyo na lang po na bisita ko kayo at kailangan komportable kayo sa bahay ko. Ay nako, napakabait mo talaga. Sana talaga lahat ng tao kagaya mo no? Ang turo kasi sa akin ng papa ko nung nabubuhay pa siya, maging mabait ako sa lahat. Lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sinusunod ko ang sinabi niya. Kaya siguro ngayon, medyo binibiyayaan ako ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos, binabahagi ko lang din sa inyo. Ano ba nangyari sa papa mo? Ay, pasensya na, hindi ko na dapat pala tinanong. Ayos lang. Si Papa, na-aksidente sa sasakyan. Si Mama naman, umalis at nag-asawa na ng iba. Hindi ko na rin alam kung saan siya matatagpuan eh. Kaya hindi ko na rin hinanap. Meron ngang kasabihan, di ba? Kapag ang tao hinahanap mo, lalo silang hindi magpapakita. Kaya ngayon, hinahayaan ko na lang. Malay natin, di ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon magtagpo kami. Sana ganyan din ang sitwasyon namin. Pero sa amin, hindi namin pwedeng hayaan na lang ang asawa ko Kasi nawala siya sa amin dahil sa sakit na pagiging makakalimutin. Napabuntong hininga na lamang ang binatang si Adan. Maya-maya ay pumasok na rin ang maglolo sa silid. Humiga na rin siya sa sofa at sinubukan na rin makatulog. Mga ilang minuto lang ay nahimbing na rin si Adan. Nang magising siya ay 5:00 pa lang ng umaga. Malakas-lakas pa rin ang ulan sa labas. Pagtingin niya sa silid, hindi pa rin lumalabas ang maglolo. Dahil maaga na rin naman siyang nagising, naisipan niyang paglutuan na lang muna ng makakain ng dalawa. Dakong 6:00 na nang matapos na rin siya sa pagluluto. Madilim-dilim pa rin noon sa labas. Napapailing na lang siya dahil kung kailan naman kailangan nila makapag-deliver ng mas marami, saka pa sumama ang panahon. Sinubukan na lamang niyang tawagan ng kanyang kaibigan na si Ibrahim. Pero dahil na rin sa lakas ng ulan, ay nahihirapan siyang makahanap ng signal. Maya-maya pa, nauna nang lumabas ang dalagang si Amaya. Sa puntong yon, saka lamang niya napansin na maganda pala ang dalaga. Malaanghel at sobrang amo ng muka. Magandang umaga, Amaya. Kapag gusto niyo nang kumain, nagluto na ako ng almusal ninyo. Naku, nakakaya naman. Hindi ka na sana nag-abala. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, mga bisita ko kayo rito. Kaya dapat pagsilbihan ko rin kayo. Huwag ka mag-alala. Kapag nakabuelo na kami ni Lolo, babawi kami sa'yo.
Ay naku, hindi naman na kailangan no. Ang mahalaga, mahanap nyo rin ang lola mo. Nararamdaman ko na malapit yun na siyang matagpuan eh. Ngumiti na lamang ang dalaga. Mga ilang sandali lang ay nagising na rin ang matanda. Habang kumakain ng dalawa, nagpaalam na muna si Adan sa kanila para puntahan ang kaibigan niya. Kinuha niya ang malaking payong sa labas. Kahit na malakas ang hangin at ulan, ay tumuloy pa rin siya. Ay nako, pambihira naman talagang panahon to oh. Dumaan na muna siya sa paggawaan nila ng bagoong. Saktong naroon rin pala si Ibrahim. Kaya agad na rin naman niya itong nilapitan. Uy, buti naman dumating ka, pre. Mukhang negative yung pag-deliver natin sa mga regular customer natin sa bayan. Nabalitaan ko kanina, nagbagsakan daw yung mga malalaking puno tapos umarang sa daan eh. Hindi rin naman tayo makakadaan sa kabila kasi tumaas na raw yung level ng tubig sa ilog. Ayos lang. Makakapaghintay naman siguro sila. Kapag bumuti na panahon, magiging ayos na rin naman ang lahat. Ay, siya nga pala pre. Hindi na muna ako magtatagal ngayong araw dito ha. May mga bisita kasi ako eh. Bisita? Teka, kailan ka pa nagkaroon ng bisita? Kagabi lang, nung malakas-lakas na ang ulan. Naalala mo yung maglolong nagtanong sa atin? Sila yung bisita ko. Nakita ko kasi kagabi sa kalakasan ng ulan eh. Lamig na lamig sila. Napadaan sila sa bahay kaya ayun, naawa ko at talagang pinapasok ko na. Ngayon, malakas pa rin ang ulan kaya doon na muna sila. Ibig sabihin, nandun din yung babae? Oo. Bakit? Tara, kape na muna tayo sa inyo. Katatapos ko lang no. Sige na kasi. Sus, gusto mo lang makita yung babae. Hindi na napigilan pa ni Adan ang kanyang kaibigan. Sumilong na rin ito sa payong. At kahit nababasa na silang dalawa, walang pakialam si Ibrahim. Hanggang sa marating na nga nila ang bahay ni Adan. Agad silang pumasok sa loob. Naabutan nilang katatapos lang maghugas ni Amaya ng plato. Habang ang matandang si Andres naman ay nagwawalis. Ay nako, mga Andres, hindi niyo na dapat nang ginagawa. Ayos lang naman. Para na rin meron akong magawa. Dapat kasi nagpapahinga na lang po kayo eh. Maganda at maulang umaga po. Ako nga po pala si Ibrahim, kaibigan niya po. Ay maganda umaga rin sa'yo, iha. Magandang umaga din sa iyo. Amaya naman ang pangalan ko. Andres ang pangalan ng lolo ko. Amaya, ang ganda naman ng pangalan, parang ulan. Kay gandang pagmasdan. Oy. Ayusin mo nga pinagsasabi mo ha. Pasensya na po kayo ha. Hindi na naman kasi ito nakainom ng gamot eh. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Nagpunta na muna si Adan sa kusina para mag-init ng tubig. Napansin niya ang basura nila sa gilid. Naroon na mga sunog na bawang na naihalo niya sa sinangag. Nagtaka siya kung bakit parang ayaw ng dalawa ng bawang. Samantalang halos karamihan naman ng kakilala niya ay bawang talaga ang gusto sa mga ganong klase ng pagkain. Nagkibit balikat na lamang siya at pinagpalagay na baka nga hindi niya lang talaga kilala ang dalawa. Hindi akalain ni Adan na magiging parte ng buhay niya ang maglolo. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw. 2 linggo na ang nakalipas. Wala na sa bahay niya si Mang Andres at si Amaya. Nakakuha nito ng pwesto sa bandang ilog at ginawa ng bahay kubo roon. Bukod pa roon, namasukan si Mang Andres sa paggawaan nila ng bagoong. Agad namang itong tinanggap ni Adan. Para kasi sa kanya, malaking tulong na yon sa maglolo. Kumusta naman po yung trabaho niyo rito, Mang Andres? Hindi naman po ba kayo nahihirapan? Ay, hindi naman. Sa katunayan madali na nga lang sa akin ang trabaho ko. Dati na rin kasi akong gumagawa ng bagoong kaya heto, sisiw na lang to. Masaya po ako malaman na hindi kayo nahihirapan. Pero kapag may naging problema magsabi lang kayo kagad sa akin. Ay, sige iho. Paano? Pabalik na ako sa trabaho ko ha? Sige po. Uwi na lang po din muna ako. Ngumiti ng malapad sa kanya ang matanda at naglakad na rin paalis. Nagmamadali namang makabalik ang binatang si Adan nang bigla na naman niyang makita ang kanyang tiyuhin sa may kanto. Wala na gaanong bahay doon at malawak na bakanting lote lang ang naroon. Sa itsura ng tiyuhin niya, parang galit na galit ito. Kaya naman
hindi na niya naiwasan na hindi pakinggan. Tanga ka pala eh. Alam mo nang nagtatanong sa'yo. Ibig sabihin, hinahanap na nila. Gawin mo ang lahat para hindi lumabas ang baho na to, ha? Naintindihan mo ba ako? Hindi pwedeng lumabas yan dahil masisira ako sa mga tao. Nang mapatingin si Mang Napoy sa gilid kung saan naroon si Adan, ay agad nitong pinatay ang tawag. Kitang-kita ang pagiging tensyonado nito. Kaya naman nilipitan nito ng binata. Mukha yatang may kaaway kayo, Tiyo, ah. Wala ka nang pakialam doon. Huwag mo akong kausapin. Napapaisip lang ako eh. Ano kaya yung hindi pwedeng malaman ng mga tao kasi baka masira ka? Agad na naalarma at mas lalong naging kabado ang matandang lalaki. Pero hindi pa rin ito aamin kung ano man ang tinatago nito. Sa halip, bigla pa itong nagmatapang. Ay, kapag hindi mo ako tinigilan, ipapabugbog kita sa mga tanod ko. Naintindihan mo ba ako? Kapag pinabugbog mo ko, dapat mamatay na ako doon. Kasi kung hindi, baka lumabas kung ano man ang baho mo, Tiyo. Nakikiskisa ng bagang ni Mang Napoy ng mga sandaling yon. Gigil na gigil to sa kanyang pamangkin, pero hindi niya magawang patulan. Bago umalis si Adan, ay nag-iwan pa ito ng kataga na mas lalong kinainis na matanda. Tiyo, kung ano man ang tinatago mo, tandaan mo, walang lihim na hindi nabubunyag. At dapat tanda ka kapag nabunyag kung ano man yon. Tuluyan ang iniwan ni Adan ang kanyang tiyuhin. Pero aminado ang binata na napapaisip na rin siya kung ano ang ginagawang kalokohan ng kanyang tiyuhin. Ganun pa man, hindi na lamang niya yon pinagtuunan pa ng pansin. Kinagabihan, nagsarado na rin ang pagawaan nila ng bagoong. Nasa bahay na rin noon si Adan para sana tingnan ang mga lista nila nang biglang dumating si Ibrahim. Hingal na hingal ang lalaki at parang natataranta ito. Oo, umalma ka na muna. Ano ba problema? Pre, yung tao natin. Oh, bakit? Anong nangyari sa kanila? Yung si Mang Apollo, patay na. Nanlaki ang mga mata ni Adan. Si Mang Apollo kasi ang isa sa pinakauna niyang tauhan nung nagsisimula pa lamang siya. Marami na ring naiambag ang taong yun sa negosyo niya. Kaya naman, ganun na lamang ang pagtataka niya nang malaman ang balitang yon. Patay na si Mang Apollo? Teka, paano nangyari yun? Kanina lang nakausap ko pa siya dun sa pagawaan natin. Anong nangyari? Natagpo ang bangkay niya kanina lang eh. Patay na. Sugatan, pre. Halos lumabas na yung mga laman loob eh. Ito bang nakakapangilabot, pre. Alam mo ba kung sino ang pumatay? Sino? Ang sabi ng mga nakakita at nagdala ng bangkay niya pa uwi, aswang daw ang pumaslang kay Mang Apollo. Ha? Ano? Teka. Aswang? Sigurado ka ba? Alam kong mahirap paniwalaan, pre. Pero kung makikita mo yung bangkay ni Mang Apollo, parang aswang talaga dumali sa kanya. Sobrang dami niyang kalmot sa katawan eh. Pre, naniniwala ako sa aswang. Pero hindi ko lang makumbinsi ang sarili ko na aswang ang dumali sa kanya. Ano naman ang kasalanan ni Mang Apollo sa aswang? Yan nga ang hindi pa malinaw. Nagpunta lang naman ako dito para ibalita kasi hindi naman na ibang tao sa atin si Mang Apollo. Naalala mo ba noon? Siya yung nagsabi sa atin na magiging successful tayo rito. Kaya nga nakakabigla tong balita na to. Hindi bale, bukas wala na muna tayong production. Pupunta tayo sa unang burol ni Mang Apollo. Iayos na rin natin yung mga ibibigay natin sa kanya. Nakakatakot, pre. Paano kung may mga aswang pala talaga rito na nananahimik lang? Yung nakaabang lang ng tamang pagkakataon para mambiktima? Huwag mo na nga munang isipin niyang ganyan. Ang isipin mo ngayon kung anong may tutulong natin sa pamilya ni Mang Apollo. Sigurado, masakit para sa kanila yung nangyari. At saka, maghintay na lang tayo ng magiging resulta ng investigasyon. Tumango na lamang din si Ibrahim sa kanya. Kinabukasan ng gabi, agad din naman silang nagtungo roon. Marami agad ang nasa burulan para makipaglamay. Kilala rin kasi sa kanilang lugar si Mang Apollo bilang palakaibigan. Habang inihintay ni Adan ang kanyang kaibigan sa labas, biglang nasa likuran na niya pala si Amaya. Kinalabit siya nito at agad na nagtanong. Anong nangyari? Sinong namatay? Yung isa sa mga tauhan namin. Kasing edad din ng lolo mo. Ang sabi-sabi kasi,
Natagpuan ang katawan niya sa kagubatan. Tapos wala ng buhay. Marami ng kalmot. Maraming sugat at duguan. Hindi ko na ilalarawan na maigi basta hindi makatao yung ginawa sa kanya. Inaswang siya? Totoo yun? Totoong aswang, pero hindi ko alam kung totoong aswang ang pumaslang sa kanya. Iniimbestigahan pa ng mga pulis pero ang sabi kasi ng mga nakakita at ng pamilya, aswang daw. Tila bigla na lamang kinabahan ng dalagang si Amaya. Napansin naman yun ni Adan, pero hindi alam ng lalaki kung ano ang nasabi niya na hindi maganda. Nagpaalam na lang kasi kagad ang dalaga na umuwi. Napapailing na lamang si Adan. Inisip niya na baka natakot lang si Amaya sa kanyang sinabi. Maya-maya pa, lumapit naman sa kanya ang matandang babae na si Aling Hermina. Ito ang matandang tinaboy ng kanyang tiyuhin nung nakaraang araw. Nung una, akala niya ay hindi siya kakausapin ni Aling Hermina. Pero nabigla na lamang siya nang bigla itong magsalita. Nakita ko ang lahat. Ano po? Nakita niyo po ang lahat? Ibig niyo bang sabihin yung nangyari kay mga Apollo? Oo, nakita ko. Aswang ang pumaslang sa kanya. Isang aswang na mahirap tukuyin kung anong pagkakakilanlan. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Basta, nakasuot siya ng mahabang kasuotan na kulay itim. Mabilis, maliksi. Kung alam niyo po ang nangyari, bakit hindi po kayo magbigay ng salaysay? Tingin mo ba maniniwala sila? Hindi nila ako pakikinggan. Magagalit lang sa akin ang tiyuhin mo dahil iisipin niyang nagawa lang ako ng kwento para siraan ang baryong ito. Walang maniniwala sa isang kagaya ko. Ikaw, Adan, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Walang salitang naitugo ng binata. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Maging siya rin kasi ay hindi pa rin kumbinsido sa mga nangyayari. Matapos ang ilang sandali, nakabalik na rin si Ibrahim. Saka naman umalis sa matandang babae. Nabigay ko na sa asawa niya mga Apollo yung abuloy natin. Alam mo pre, ang bigat ng pakiramdam ko sa loob. Tiningnan ko si mga Apollo doon sa kabaong niya. Parang hindi pa siya handa mawala sa mundong ito. Wala naman na tayo magagawa. Nangyari na. Baka may ibang plano ang Diyos sa kanya, kaya kinuha na siya. Pero pre, grabe naman kasi yung paraan kung paano siya kinuha. Ang brutal naman kasi. Kaya hindi mo talaga masisisi yung pamilya niya kung mawalan sila ng pananampalataya Ipagdasal na lang natin si mga Apollo na sana kung nasan man siya ngayon nasa maayos na siyang kalagayan. Bumuntong hininga na lamang ang dalawang magkaibigan. Nung gabing yon ay tumambay na muna ang dalawa sa bakuran ni Adan. Tamang tagay lang sila ng tira-tirang alak. Maya-maya, nakaramdam sila ng pagkabagot kaya naisipan nilang puntahan ang maglolo sa gilid ng ilog. Doon nakatirik ang bahay na ginawa nila. Pagdating nila roon, nagtataka sila kung bakit wala ang maglolo. Naiwan lang ang isinasalang sa apoy. Umupo sila sa gilid at hinintay na lamang ang maglolo. Pero wala pa silang 5 minuto roon ay meron na silang kakaibang narinig na nagmumula sa kagubatan. Nagmamadali silang makarating doon. Pagpunta nila ron ay nakasalubong nila si Mang Andres. Mukha ito nagmamadali at natataranta. Oh, Mang Andres, anong ginawa niyo sa gubat? Gabing-gabi na. Tsaka ano yung narinig naming umangil? Wala naman yon. Nanguhuli lang kami ng baboy ramo. Ang kaso nakatakas Pang-ulam sana namin. Ganun ba? Akala ko naman kung ano nang nangyari. Bakit po? Wala na po ba kayong budget para sa pagkain ninyo? Gusto niyo pong pairamin ko na muna kayo? Hindi ko po kasi kayang makitang nagugutom ang pinakamamahal kong babae. Ay, nako, wag na. May pera pa naman kami. Ito lang kasing si Amaya nung nakaraan nagpaparinig na. Gusto niya raw mga aso sa gubat. Ay nako, kapag ganitong oras po dapat hindi na po kayo naglalabas ng bahay. Alam niyo naman po nangyari kay mga Apollo, di ba? Nabiktima po siya ng aswang. Oo, alam ko nga. Pero huwag kayong mag-alala. Wala namang aswang dito sa area namin. Kaya ligtas naman kami. Sa ngayon, baka wala pa siguro. Pero malay nyo, bigla na lang mapadaan dito. Baka mapahamak po kayo.
Teka nga po, nasa po ba si Amaya? Nasa kagubatan pa. Maya-maya nandito na rin yon. Naku, pati si Amaya nasa gubat. Diyos ko naman, dapat po hindi nyo iniwan. Oo, saka pupunta. Malamang, susunduin ko si Amaya. Oy, teka! Mang Andres, dito na po muna kayo ah. Kami na po bahala kay Amaya. Hindi na nakapagsalita pa ang matandang lalaki. Noong mga sandaling yon ay agad na hinabol ni Adan ang kanyang kaibigan. Sigaw ito ng sigaw ng pangalan ni Amaya sa kagubatan. Bagay na agad naman pinigilan ni Adan. Malaki kasi ang tsansa na mapukaw nila ang atensyon ng aswang kung meron doong nagtatago. Huy, tigil mo nga yan. Mas mapapahamak tayo dahil sa kakasigaw mo eh. Paano natin mahanap si Amaya? Baka mamaya napahamak na yun. Sobrang nag-aalala ka ron ha. Tapatin mo nga ako. May gusto ka na ba kay Amaya? Ano naman ngayon kung oo? Makikiyati ka ba sa akin? Ang lakas mo naman pala pre. Anong makikiyate? Wala naman akong gusto sa kanya. Parang nakababatang kapatid lang ang tingin ko kay Amaya. Ikaw lang naman tong may mali siyang pakikisama eh. Napatigil sila sa paglalakad nang may matapakan si Ibrahim. Nang tutukan ito ng ilaw mula sa cellphone, nalaman nilang tsinelas pala yun ni Amaya. Mas lalo tuloy kinabahan ng dalawa. Lalong-lalo na si Ibrahim na talaga namang sobra-sobrang pag-aalala para sa dalaga. Amaya! Nasaan ka na ba? Kanina ka pa hinahanap ng lolo mo! Lumabas ka na dyan! Ilang sandali lang, nakita na lamang nila si Amaya na naglalakad. Parang hindi man lang ito natatakot dahil normal at kaswal lang itong lumapit sa kanila. Amaya, saan ka ba nagpunta? Bakit tayo mo tong tsinelas mo? Nag-alala tuloy ako. Baka kung ano nang nangyari sa iyo eh. Natanggal sa pa ako yung tsinelas na yan nung tumakbo ako. Inabol ko kasi yung Lintik na baboy mo yan. Napakabilis naman yan. Oo, tama. Baboy mo nga yun. Ang bilis niya. Ngayong nasa maayos ng kalagayan si Amaya sabay-sabay na tayong bumalik. Kayo pala yung pumunta rito. Bakit nga pala kayo pumunta rito sa amin? Wala lang. Naisipan lang namin kayong kumustahin dito, kung ayos lang ba kayo. Ang kaso, wala naman kayong dalawa nang dumating kami. Pero narinig namin yung malakas na angil kaya naisipan namin pumunta sa gubat. Hindi na nagsalita pa si Amaya at pinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad. Ilang sandali lang ay nakabalik na rin naman sila. Kumain na lamang sila ng nilagang kamote na iniaho ng matandang si Andres. Nagkwentuhan lang naman sila nung mga sandaling yon. Makalipas lang ang ilang oras, pilit na rin silang pinapauwi ni Mang Andres. Hindi maintindihan ni Adan kung bakit parang ayaw na matanda na naroon sila. Pero sinunod na lamang nila ang gustong mangyari ni Mang Andres. Inisip na lamang ni Adan na baka nag-aalala lamang din ang matanda sa kanila. Habang naglalakad, hindi naman mawala-wala ang malapad ng ngiti ni Ibrahim. Sobrang saya nito dahil nakapagpasikat na ito sa babae. Narinig mo ba yung sinabi niya kanina, pre? Nakakahanga raw yung ginawa ko. Oo, nakakahanga nga. Pero sa susunod huwag kang magpadalos-dalos. Ginagamitan din ng utak ang pagiging bayani, pre. Paano kung may aswang kanina, di ikaw yung unang namatay sa ating dalawa? To naman, di na lang maging masaya para sa akin. Kasama sa pagpaparami ko ng pogi points yun, no? Nako, kulit mo. O sige na, susuportahan na lang kita. Yan! Yan ang gusto ko sa'yo. Ay teka, narinig mo ba yun? Ang alin? Sandaling tumigil ang dalawa sa paglalakad at saka nilibot ang tingin sa kanilang dinaraanan. Noong mga sandaling yon, nakadagdag pa sa kaba ni Adan ng pag-ihip ng malamig na hangin. Oops! Joke lang! Masyado ka namang seryoso Sira ulo ka talaga no. Alam mo namang may kababalagan na rito sa atin, gumagawa ka pa ng ganyan joke. Kapag ako nainis, tingnan mo. Sasabihin ko kay Amaya na 20 anyos ka na nung nagpatuli. Uy! Grabe naman tong tao na to. Walang ganyan. Yan ay hindi nagpapakita ng isang pagiging tunay na kaibigan. Magsasalita pa sana si Adan, pero nakarinig na sila ng malakas na pag-apak sa gilid ng kalsada. Sa pagkakataong yon, hindi na ito biro.
totoong narinig nila na merong tao sa madilim na parte. Uy, ginako yun ha. Oo, alam ko. Kaya tingin ko kailangan na natin maglakad na mabilis. Nagsimula na nilang lakihan ang kanilang mga hakbang. Naririnig nilang parang sumusunod din sa kanila ang mga yabag. Takot na takot sila. Kaya nang magkaroon ng lakas ng loob, sabay na tumakbo ng mabilis ang magkaibigan. Nang nasa loob na sila ng kanilang baryo, nahinga lang dalawa. Walang iya. Ano kaya yun? Ano sa tingin mo? Ewan ko, bakit ako tinatanong mo? Tingin ko pre, aswang talaga yun eh. Hindi, tingin ko may nangtitrip lang sa atin. Kasi kung aswang talaga yon, dapat inatake na tayo. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ng dumami ang mga bangkay na natatagpuan sa mga kalapit na lugar. Karamihan sa mga napapaslang ay puro mga mangangaso o kaya naman mga driver ng tricycle. Dahil sa nakababahalang pangyayari, tila nagkaroon ng limitasyon ng kilos ng mga tao. Takot na ang karamihan na lumabas. Wala na rin nagpupunta ng kagubatan. Maliban na lamang sa mga tanod at ilang mga kalalakihan na naglalakas loob na madakip ang mga nilalang. Pero sa ilang araw na nilang paghahanap ay wala naman silang nakikitang aswang. Kaya ang akala ng iba, sa ibang lugar pinapaslang ang mga biktima at itinatapon lang sa kanilang baryo. Pre, naapektuhan na yung production natin. Yung dalawa nating tao, nakausap ko kanina. Nakikiusap sa akin na sabihin sa yung hindi na muna sila papasok. Natatakot kasi sa mga nangyayari ngayon eh. Lalo na't may kumakalat-kalat na rin balita na hindi lang pala isang aswang ang nambibiktima. Wala naman tayong magagawa kung masuunahin nila yung kaligtasan nila. Pagtiyagaan na lang natin na tayo na muna ang papalit sa kanila. Nakakainis. Wala man lang ding aksyon ng kapitan natin. Kanina nakita ko, nagawa pa talaga magdala ng babae sa barangay eh. Sira ulo din pala yung tsuhin mo no? Buti na lang, hindi ka nagmana dyan. Mga magagandang ugali ang minamana ko. Wala namang kagandahang ugali matandang yun eh. Hindi ko nga rin alam kung paanong nanalo ang isang yun. Kaya naging kapitan. Mga tao na rin kasi may problema eh. Mga tanga sila bumoto. Tapos ngayon, sila rin naman ang nagrereklamo na hindi nila naramdaman si kapitan. Hayaan mo na nga yung matandang yun. Naiirita ako kapag napag-uusapan siya eh. Napailing na lamang si Ibrahim. Tumungo na lamang siya sa pagawaan nila ng bagoong. Nagtataka sila noon kung bakit maagang umuwi ang matandang si Andres. Samantalang 3:00 pa lang naman ng hapon. 6:00 kasi kadalasan ang kanilang pagsasara. Ang sabi ng isa nilang tauhan ay nagmamadaling makaalis sa matanda. Ni hindi na raw daw nakakapagpaalam sa kanila. Nagkibit-balikat na lamang silang magkaibigan. Pero ang totoo, napapaisip na rin si Adan. Yung kasi ang unang beses na ginawa ni Mang Andres yun. Kadalasan kasi kapag gusto na matanda na maagang makapag-out, dumadaan ito sa bahay niya para makapagpaalam. Napapansin din niya na nitong mga nakaraang araw, para bang laging balisa at tulala ang matanda. Mabilis na lumipas sa mga oras. Nagsarado na sila bago mag 6:00. Yun ay para maagang makauwi ang mga tauhan nila. Pre, uwi rin muna ako sa amin ha. Si mama kasi medyo natatakot na din eh. Sige lang pre, wala namang problema. Baka pala sa mga sumunod na araw, daling ko na muna si mama sa bayan. Iwan ko na muna siya kina tita. Para naman hindi ako nag-aalala kapag iniiwan ko siya mag-isa. Oo, mas maigi na nga yung ganyan. O paano? Uwi na muna ako ha. Uy ikaw, mag-ingat ka rin. Alam mo naman ang panahon ngayon. Oo naman Wag mo kong intindihin. Kumaway pa ang kanyang kaibigan na maglakad na ito papalayo. Tinatamad pa ang binatang si Adan na umuwi. Kaya naman naglakad-lakad na lamang siya para humanap ng mabibilhan ng pagkain. Nagbabaka sakali siya na baka meron pang bukas na tindahan. Sa mga nangyayari kasi, mas maaga nang nagsasarado ang mga yon. Habang naglalakad siya sa kalagitnaan ng daan, nakakaramdam siya ng pagkailang. Pakiramdam niya kasi ay nasa abandonadong lugar siya. Wala nang makitang tao sa labas. Mga nasa bakuran lang ang iilan. Pero karamihan, nasa loob na. Nakakapanibago talaga. Kasalanan kasi ito ng mga aswang eh. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita na naman ni Adan ang kanyang tiyuhin. Nasa gilid ito ng barangay kung saan wala nang gaanong bahay roon.
medyo madilim. Mahina na rin kasi ang poste ng ilaw roon. Nagtataka siya kung sino na naman ba ang kinakausap nito. Pakiramdam niya, meron siyang malalaman doon kaya minabuti niyang lumapit. Hello, hello! Lintik naman talaga to, oh. Hindi mo pa rin ba ako naririnig? Lumabas na ako, ah. Sasampali kita kapag hindi mo pa rin ako naririnig. Ang sabi ko, ipaligpit mo na ang maglolo na yon. Kasi kung totoo sila ang pamilya ng matandang pinaligpit ko, mabubililyaso ko. Mauungkat yung nakaraan. Pasisira ako. Nang marinig ni Adan ang mga sinabi ni Mang Napoy, dito na siya kinabahan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya kasi inakala na kaya pala talaga ng kanyang tiyuhin na magpapatay ng tao. Kapag may nakaalam na ako ang nagpautos na paslangin ng matandang babae na yon, baka mabunyag din yung ginawa kong pandaraya nung eleksyon. Kaya ikaw, gawin mo ang lahat. Kasi kapag ako nabulilyaso rito, ikaw at ang pamilya mo ipapapatay ko. Sa halip na magtago, hindi na napigilan ni Adan ang kanyang sarili. Lumabas siya at nilapitan ng kanyang tiyuhin. Hinawakan niya ang kwelyo nito at idinikit sa pader. Gulat na gulat na matanda. Hindi inakala ni Mang Napoy na naroon din pala ang kanyang pamangkin. Totoo ba narinig ko? Meron kang pinapatay na matandang babae noon? At ngayon, may inuutusan ka na naman para patayin yung sinasabi mo maglolo? Magsalita ka! Hinawi ni Mang Napoy ang kanyang kamay at saka iritadong nagsalita. Ang pinagsasabi mo? Iba tinutukoy ko. Nag-uusap kami tungkol sa isang magandang pelikula. Huwag ka na magsinungaling. Narinig ko lahat. Narinig ko sinabi mo na meron kang pinapatay. At yung pamilya ng pinapatay mo ay pinapahanap mo ngayon. Napakasama mo naman. Wala kang puso. Sumuko ka sa mga pulis at aminin mo ginawa mo. Kung hindi ka susuko sa kanila, ako na mismo magbubunyag ng lahat. Heh, lakas din pala ng loob mo no? Tingin mo may maniniwala sa'yo? May maniwala man sa akin o wala, madudungisan pa rin ang pangalan mo. Yun ang hindi mo mapipigilan, Tiyo. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na lang ang tama. Huwag mong hintayin ng karma pa ang gumawa ng paraan para magsisi ka. Adan, wag mo akong susubukan. Hindi mo malalaman ang hangganan ng kaya kong gawin. Wag mo akong amunin. Hindi ako kumikilala ng kadugo, tandaan mo yan. Galit na umalis si Mang Napoy. Agad naman ding umuwi na lang si Adan sa kanyang bahay. Nagtimpla siya ng kape at nagmuni-muni. Iniisip niya ang kanyang tiyo. At kung may pag-asa ba talagang itama nito ang lahat ng pagkakamali. Pero natatawa na lamang si Adan nang isipin niya yon. Para sa kanya, isang malaking kalokohan nga naman na si Mang Napoy pa ang magsusuplong sa kanyang sarili. Pero nagdadalawang isip na naman siya kung siya ang magsasabi sa mga pulis. Batid niyang maraming kakilalang pulis ang kanyang tiyuhin. At baka masayang lang ang salaysay niya. Kayang-kayang bayaran ni Mang Napoy ang batas para lang hindi makulong. Halos isang oras na rin siyang nakatulala. Pansamantala niyang nakalimutan ang mga kababalaghan na nangyayari sa kanilang lugar. Naging okupado ng kanyang tiyuhin ang kanyang utak. Maya-maya pa, habang nakatambay sa harapan ng kanyang bahay, biglang natanaw niya sa kalayuan ang grupo ng kalalakihan. Nakita niyang may mga hawak na baril ang mga yon. At para bang papunta ito sa bahay niya. Buisit, ipapapatay niya talaga ako. Siraulo talaga siya kahit na kailan. Walang sinayang na pagkakataon ng binata. Dumaan siya sa likuran ng kanilang bahay. Dali-dali siyang tumakbo. Pero sa kasamaang palad, mukhang nakatunog ang mga armadong lalaki. Tumakbo ang mga yon patungo sa likod bahay. Kaya hindi pa man siya nakakalayo, nagawa na siya nitong habulin. At dahil madilim sa gubat noon ng mga sandaling yon, natapilok pa ang paa ni Adan na dahilan para madapa siya. Lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso dahil naririnig niyang paparating na ang mga armado. Susubukan pa sana niyang makaalis pero naabutan na siya ng mga yon. Agad siyang pinalo ng baril sa likod para hindi na siya makatakbo pa. Ilang sandali lang, dumating na rin ang kanyang tiyuhin. May daladala pa itong malaking flashlight na kaagad din namang itinutok sa kanyang muka. Sinasabi ko naman kasi sa iyo, Adan, wala akong pakialam kahit na anak ka pa ng kapatid ko. Basta lahat ng humaadlang sa pag-angat ko, ilulubog ko sa kahit saang paraan na alam ko. Kahit pa may dumalak ng dugo. Bakit? Anong kasalanan ko sa iyo? Wala, di ba?
Ikaw ang may kasalanan sa mga tao. Niloloko mo sila. Meron kang pinaslang na tao. Alam mo, Adan, kung wala kang alam sa politika, wala kang maiintindihan eh. Sa mundo namin, hindi pwedeng lalambot-lambot ka. Kasi alam mo kung bakit? Lalamunin ka ng mga mas masaol pa ang ugali kaysa sa'yo. Kaya yung ginawa ko, wala pa yun. Kumbaga, sisiw pa lang yun. Mas mawiwid na ka kapag nalaman mo kung ano yung ginagawa ng iba. Wala akong pakialam sa iba. Ang sinasabi ko, ikaw. Ikaw na kapitan ng baryo na ito. Pero ikaw ang walang puso eh. Ikaw ang demonyo. Ikaw ang diablo na walang awang pinatay matandang babae kahit wala namang kasalanan sa'yo. Anong walang kasalanan? Nalaman niya ang lihim ko. Kaya kailangan ko siyang mapatahimik. Lumapit pa ng bahagya sa kanya ang tiyuhin niya. Naglabas na ito ng baril. Lalong kinabahan si Adan noong mga sandaling yon. Pakiramdam niya kasi, yun na rin ang huling sandaling makikita niya ang nakakabanas na mukha ng kanyang tiyo. Pagpaalam ka na sa akin, kasi lilipat ka na papuntang langit. Paalam, pamangking kong pakialamero! Tinutok na ni Mang Napoy ang baril kay Adan. Tinanggap na lang din ng binata na hanggang doon na lang din talaga siya. Pero lahat sila ay nakarinig ng mga kakaibang tunog habang naroon sila. Parang may mababangis na hayop sa paligid. Naalarma ang mga armadong lalaki. Kahit si Mang Napoy din ay doon na natuon ng atensyon. Nakahinga ng maluwag si Adan nang alisin na matanda ang baril sa direksyon niya. Ha? Ano yung tunog na yon? Narinig ni Adan na isa sa mga armado ang nagsabing may aswang nasa paligid. Sa puntong ito naman, nakaramdam na rin ng kaba ang binata. Ilang sandali lang ay nagulat na lang silang lahat sa mga sumunod na nangyari. Bigla na lang kasing may humila sa mga tauhan ni Mang Napoy. Narinig na lang nilang nagsisisigaw ang mga yon habang nagpapaputok ng baril. Habang si Adan naman ay nanatiling nakadapa sa lupa. Nakikita niya ang nangyayari. May dalawang aswang na umatake sa grupo ng kanyang tiyuhin. Kalaunan, napilitan na lamang na magtago ang mga armadong lalaki. Sinamantala na ni Adan na makaalis at gumapang siya ng mabilis at saka tumakbo. Maya-maya pa, nagulat siya nang biglang may dumakma sa kanya. Naramdaman na lang niya na hila-hila siya ng babaeng si Amaya. Ha? Amaya? Mamaya ka na magtanong. Ipapaliwanag namin sa iyo ang lahat. Kailangan na muna natin makalayo dahil baka mapas lang kanila. Binilisan nila ang kanilang takbo hanggang sa makalayo na nga sila roon. Pagdating nila sa ilog, tumigil na rin sila. Doon na rin nila nakita si Mang Andres na naunang makarating sa kanila. Okay. Wait lang ah. Naguguluhan ako eh. Hindi ako makapaniwala at ayaw kong paniwalaan na totoo mga nakikita ko. Ayaw kong Kung ano man ang nakita mo, totoo yon. Ha? Hindi ka namamalikmata at mas lalong hindi ka nananaginip. Teka, totoong aswang kayo? Ibig sabihin, Oo, totoong aswang kami. Yon ang dahilan kaya nagawa ka naming iligtas laban sa mga armadong lalaki na yon. Pero hindi totoong kami ang aswang na pumapas lang sa baryo ninyo. aswang kayo pero hindi kayo yun? Ibig sabihin may iba pa? Si Manoy, pinuno ng aswang na kinabibilangan naming grupo noon. Pero matagal na kaming kumalas sa kanila mula nang pilitin niya ako magpakasal sa kanya. Ngayon, nasundan niya kami rito. Sinasadya niyang dito pumatay at kumain ng tao para mawalan kami ng dahilan para manirahan dito. Para kami ang mapagbintangan ng mga pagpatay. Para kapag nalagay kami sa alanganin, tutulungan niya kami para magkaroon ng utang na loob sa kanya. Teka. Sandali lang ah. Sumasakit ang ulo ko sa mga nalalaman ko eh. Hindi ko kasi talaga inakala na aswang kayo. Pasensya ka na, iho. Inilihim namin sa yung tungkol sa katauhan namin. Wala na kasi kami talagang balak na bumalik pa sa pagiging aswang. Ang gusto na lang namin ay mamuhay na parang tao habang hinahanap ang aking asawa. Pero sa mga nangyayari ngayon, naisipan namin ng apo ko na kailangan may gawin kami. Matanong lang namin, bakit ka ba gustong patayin ng kapitan nyo? Di ba nga sabi mo, tiyuhin mo siya? Oo, kapatid siya ng ama ko. Pero masyado siyang lulong sa kapangyarihan na meron siya ngayon eh. Kaya kahit mali na yung ginagawa niya,
Wala siyang pakialam. Ang nasa isip lang niya, walang iba kundi ang sarili niya. May nalaman akong sikreto niya na kapag pinaalam ko sa iba, sigurado masisira ang imahe niya. Ano bang nalaman mo? Sa puntong ito, saka palang napagtanto ni Adan ang lahat. Napagtagpi-tagpi na niya ang lahat ng detalye. Sa isip niya, si Mang Andres at Amaya ang tinutukoy ni Mang Napoy na maglolo na kailangang patayin. At dahil sila nga ang dalawang yon, ang asawa ni Mang Andres ang pinaslang ng kanyang tiyuhin. Kailan ko lang din ito nalaman. Kanino ko lang napagtanto pero tingin ko, si Tiyo Napoy ang pumaslang sa hinahanap ninyo. Ha? Teka, sigurado ka ba dyan? Sa pagkakarinig ko at sa pagkakaintindi ko, yung asawa mo Mang Andres, nakita niya o narinig niya ang pandaraya ni Tiyo sa eleksyon. Nalaman niyo ni Tiyo at pinatahimik siya. Narinig ko rin na pinagpaplanuhan na rin niya kayong ipapatay dahil hinahanap niyo yung matandang babae. Amaya, Mang Andres, ako na humihingi ng tawad sa inyo ha. Patawad kung ginawa yun ng tiyuhin ko. Pero kayo nang bahala sa kanya. Nakita na lamang ni Adan na unti-unti nang nagbago bilang anyong aswang si Mang Andres. Galit na galit ito. Sa hindi malamang dahilan, agad na nagtindigan ng kanyang mga balahibo. Napapalunok ng laway si Adan. Kinakabahan siya dahil yun ang unang beses na makakita siya ng aswang. Hindi ko siya mapapatawad! Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa asawa ko! Lolo, kumalma ka. Hindi ka pwedeng mawala sa sarili mo. Hindi pwede! Ngayong alam ko nang wala ng lola mo. Ngayong alam ko kung sino ang pumaslang sa kanya. Hindi ko hahayaang matapos ang gabing ito nang hindi nakakaganti. Huwag ka magpadalos-dalos, Lo. Ngayong alam nilang totoo ang aswang, siguradong pag-aanda na nila tayo ngayon. Mapapahama ka lang. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Papatay ko ang mga sinaunang yon. Papaslangin ko siya. Hindi ako papayag na umabot pa siya ng kinabukasan. Mas lalong nag-iba ang anyo na matandang si Andres. Hindi na nila ito makilala. Nagbago na rin ang boses. Buti na lang, hinawakan ni Amaya ang kanyang lolo sa kamay at nagsalita. Lolo, nakikiusap po ako sa inyo. Kumalma po kayo. Huwag po kayo magpadalos-dalos. Kapag po pati kayo ay nawala sa akin, hindi ko na rin po alam ang gagawin ko sa buhay ko. Kayo na lamang po ang meron ako, kaya pakiusap. Huwag po kayo magpadalos-dalos. Mangiyak-ngiyak na ang dalaga. At sa puntong ito ay unti-unti na rin kumalma ang matandang si Andres. Nawala na rin yun ng malay dahil sa sobrang sama ng loob. Anong nangyari sa kanya? Nangyayari yan sa kanya kapag masyado siyang emosyonal. Sige, ako nang bahalang bumuhat sa kanya. Saan ba tayo? Kapag diniretso ito, direktang bahay na namin ang mararating natin. Pero hindi ka ba natatakot sa amin ni Lolo? Bakit naman ako matatakot sa inyo? Hindi naman kayo masasamang aswang, di ba? Nararamdaman kong hindi kayo gaya nung Manoy. Binuhat na ni Adan na matandang aswang. Nilakad nila ang batuhan. Hanggang sa makarating na nga sila sa bahay na maglolo. Inihiga ni Adan ang matanda sa mahabang papag. Kinumutan niya yon. Kailangan lang makapagpahinga ni Lolo. Sigurado kang normal lang sa kanya yan? Wala naman siyang ibang sakit? Wala naman siyang ibang sakit. Ayos lang siya. Huwag ka mag-alala. Bumuntong hininga na lamang si Adan. Kahit siya ay nawiwindang na lang sa mga nangyayari. Hindi pa rin siya makapaniwala na muntikan na siyang patayin ng sarili niyang kadugo. Pero iniligtas siya ng mga nilalang na hindi niya inaasahang mabubuti pala. Paano si Ibrahim? Di ba gusto mo rin siya? Sasabihin mo ba sa kanyang tungkol dito? Hindi ko alam. Natatakot ako na baka bigla na lang siyang lumayo. Na baka masira na ang pagkakaibigan namin ng dahil sa katauhan ko. Hindi ganun ang kaibigan ko, kilala ko siya. Alam ko matatanggap ka niya. Pero bukod doon, mas dapat nating isipin ngayon kung paano pagbabayaran ni Tiyo ang mga kasalanan niya. May impluwensya siyang tao. Barangay captain lang siya. Pero sa dami ng kakilala niya, para na rin siyang mayor. Gawin natin ng maayos ang hakbang natin. Kailangan natin mag-ingat. Yung sinasabi mong aswang na si Manoy, makakasagabal din ba siya? Kailangan natin siyang intindihin. Oo. Sa katunayan, siya naman talaga ang pinakakalaban natin dito eh.
kailangan natin pigilan ng mga ginagawa niyang pagpatay. Dahil kung hindi, marami pang mapapahamak. Ang mas kinakabahala ko rin sa ngayon, hindi ako sigurado kung nakita ba kami ni Mang Napoy o hindi. Natutukan niya ng ilaw ang mukha ko kanina eh. Pero sana, hindi niya ako namukaan. Napalunok ng laway ang binatang si Adan. Kahit din kasi siya ay kinakabahan. Sa oras kasi na nakilala siya ni Mang Napoy, siguradong makakagulo sa baryo. Maari din siyang madamay dahil marami na rin namang nakakaalam na siya ang tumutulong sa maglolo na makapagsimula. Makalipas ang isang oras, nagising na rin ang matandang si Andres. Sa puntong ito, kalmado na rin ang matanda. Pero hindi pa rin nawawala ang galit nito. Nang yakapin ito ng dalaga, tuluyan ang bumuhos ang luha ni Mang Andres. Nag-iyakan ng dalawa habang ang binata naman ay nasa gilid lang. Napakasama niya. Pangkaraniwang aswang lang ang lola mo. Kahit na noong nasa katinoan pa ang memorya niya, hindi niya nagawang manakit ng tao. Bakit niya pinatay? Kawawa naman. Sana nahanap na natin siya noon pa. Sana nauna nating napuntahan ang lugar na to para kahit na papano, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mailigtas siya. Ramdam ni Adan ang paghihinagpis ng maglolo. Dahil sa kanyang mga nalaman, mas lalo tuloy siyang nagkaroon ng dahilan para kamuhian ng kanyang tiyuhin. Matapos ang pag-uusap na yon, sinubukan niyang umuwi ng kanilang bahay na parabang walang nangyari. Batid niyang wala nang gagalaw sa kanya dahil marami nang makakakita. Parang normal lang ang lahat ng mga sandaling yon. Maaliwalas ang umaga. Walang napabalitang may biktima na naman ng aswang. Higit sa lahat, walang nagtungo sa bahay ni Adan para patayin siya. Nang makita na sila ng kanyang kaibigan na si Ibrahim, ay agad niyang kinuwento ang mga nangyari. Nabigla ang binata sa binalita niya. Hindi rin ito makapaniwala na magagawa ni Mang Napoy ang ganoong kasamaan kay Adan. Anong balak mo ngayon, pre? Hindi ka na dapat nandito. Baka balikan ka naman ngayon. Balak ko? Hindi ko alam eh. Hindi rin naman ako makakapagsumbong sa mga pulis. Wala rin naman mangyayari. Mamayang gabi, aalis ako. Ang mabuti pa, puntahan mo ngayon si Amaya sa kanila. Meron siyang gustong sabihin sa'yo. Sabihin? Ano naman kaya yun? Kaya nga puntahan mo na lang para malaman mo. Ako nang bahala sa mga produkto natin. Naroon naman si Mang Andres eh. O sige, babalik din naman kagad ako. Naghiwalay na lamang sila ng landas. Naglakad na rin ang binatang si Adan patungo sa kinaroroonan ng kanilang pagawaan ng bagoong. Pagdating niya roon, inabutan niya si Mang Andres na tahimik lang na nag-aasikaso sa trabaho. Nilapitan niya yon para sandaling kausapin. Ayos lang po ba kayo? Sa totoo lang, wala nang malaman ko ang katotohanan. Hindi pa rin nawawala ang samahan ng loob ko. Pero kailangan ko maging kalmado alang-alang sa apo ko. Huwag po kayo mag-alala. Kasama niyo ako sa pag-iisip kung paano pagbabayarin si Tiyo ng kasalanan niya. Maraming salamat, Adan. Pero nag-aalala naman ako para sa iyo. Baka mamaya kung ano naman ang mangyari sa iyo, may banta na sa buhay mo. Kahit na anong oras ay pwede ka nilang balikan. Kaya ikaw, kailangan mo na rin makahanap ng mas ligtas na lugar. Yan nga rin po ang iniisip ko. Pasensya ka na at nadadamay ka pa sa gulo. Nako, huwag kayong humingi ng pasensya. Wala kayong kasalanan sa akin. Si Tiyo ang may kasalanan sa inyo kaya pagbabayarin natin siya sa ginawa niya. Matapos ang kanilang usapan, ay umuwi na muna si Adan sa kanilang bahay. Naabutan niya si Ibrahim na nakaupo sa tapat ng pintuan. Tulala at mukhang malungkot. Agad niya yung nilapitan at inakbayan. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Alam ko nang aswang siya, pre. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Hindi mo ba siya tanggap? Wala naman akong pakialam kahit ano pa siya. Kahit aswang pa siya. Wala akong pakialam, no? Pero siya itong nagsabi na umiwas na muna ako dahil ayaw niya raw ako mapahamak. Pre, may karibal ka kasing aswang din. Baka iniisip lang ni Amaya ang kapakanan mo. Kaya ko naman sarili ko eh. Wala akong pakialam sa karibal ko. Kahit na magsuntukan kami magdamag, wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin, si Amaya. Pakiramdam ko, pre, mahal na mahal ko na siya eh. Oo na mahal mo na siya. Pero
kailangan mo rin ikonsidera kung anong sitwasyon niya. Marami pang oras para sa pag-ibig, pre. Pero ang buhay mo, iisa lang yan. Kapag yan nawala, mas lalo kayong mawawala ng tsansa na magkatuluyan. Kung sa bagay, tama ka naman. Kailangan kong ingatan ang sarili ko para hindi siya mag-alala sa akin. Kailangan ipakita ko na ayos lang ako. Kaya ang naisip kong paraan, kailangan kong matutunan kung paano papaslangin ng mga aswang na kalaban nila. Diyos ko naman, ang tigas talaga ng bungo mo kahit kailan, no? Bahala ka sa kung anong gusto mo. Basta, ipapangako mo lang sa akin na walang mangyayaring masama sa'yo, ha? Ilang oras ang nakalipas at sumapit na ang kinagabihan. Umalis na si Adan sa bahay nila kasama si Ibrahim. Habang nag-iisip kung saan siya makakalipat ng ligtas, nanatili na muna sila sa ilog para mabantayan na rin ang maglolo. Malamig ang gabing yon dahil medyo mahangin. Madilaw din ang pagkakabilog ng buwan na siyang nagsisilbing liwanag sa kagubatan. Pakiramdam ni Adan ay mapayapa ang gabing yon sa kabila ng lahat ng nangyayari. Nakaka-relax dito, no? Ang sarap sigurong tumira sa gilid ng ilog. Ang sabi sa akin ng guro namin noon, para magkaroon ka ng payapang buhay, tumira ka malapit sa kalikasan. Mas maganda kung sa tubig. Makakatulong daw yon para mas maging aktibo ang diwa ng isang tao. Nakapag-aral ka pa pala? Ang ibig ko sabihin, may mga guro din ba na mga aswang? Oo, pero mangilan-ngilan lang. Ibrahim, ano ba? Bakit bang tahimik mo dyan? Usapin mo. Anong sasabihin ko? Sabihin mo kahit ano. Amaya, Bakit, Ibrahim? kahit ano. Ha? Uy, pambirang buhay naman talaga to. Hindi na lamang nagsalita pa si Ibrahim. Nahihiya na rin kasi ito mula nang sabihin ni Amaya na hindi sila pwede makatuluyan dahil sa mga nangyayari. Amaya, nasaan ba si Mang Andres? Kanina pa wala yun ah. Ang sabi niya bibili lang siya ng isda kanina, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabalik eh. Sigurado ka bang ayos lang siya? Gusto mo hanapin natin siya? Ayun na siya, oh. Napalingon sila sa batuhan. Nakita nila matandang lalaki na nagmamadaling makalapit sa kanila. Dali, kailangan na natin makalis dito. Bakit, Lolo? Anong nangyari, Mang Andres? Anong problema? Amaya, nakilala tayo ni Kapitan. Namukha niya tayo. Narinig kong sinabi niya na ikaw ang aswang. Tayong dalawa. Nakita ko sila na papunta na rito. May dala silang sibat at mga sulo. Papatayin na tayong lahat. Adan, sumama ka na rin sa amin. Ikaw ang tinuturo ng tiyuhin mo na protektor. Teka, bakit kayo tatakbo? Di ba aswang kayo? Di ba may kasalanan sa inyo si Kapitan? Bakit hindi nyo palagan? Uy, ano ka ba? Si Kapitan lang naman na may kasalanan sa amin eh, hindi ang mga tao. Kaya hindi namin sila pwedeng labanan. Iiwas kami dahil yun ang tama sa mga sandaling ito. Minsan, hindi karahasan ang sagot sa lahat, Ibrahim. Yang kasi, di ka nag-iisip pre. Napagsabihan ka tuloy. Nako, mamaya ng daldalan. Paparating na sila rito. Kailangan na natin makaalis. Wala silang sinayang na pagkakataon. Lahat ng gamit na maaari nilang dalhin, dinala na nila. Kahit na malakas-lakas ang agos ng ilog, nilusob nila yon para makarating sila sa kabilang banda. Nang naroon na sila, laking gulat nila dahil nasa kabila na rin ang mga residente. Pinagtititira sila ng mga yon ng mga sibat. Mabuti na lang talaga, karamihan ng mga residente doon na hindi naman marunong magpukol. Kaya ang ilan sa mga pinaghahagis nilang sibat ay hindi naman umaabot. Pero ganun pa man, hindi pa rin sila naging kampante. Lalo na nang makita na nilang tumawid na rin sa ilog ang mga yon. Amaya, sige na, mauna na kayo. Kaya na namin ni Paring Adan to. Hindi, kayong mauna. Kaya namin ni Lolong iwasan ng mga yan. Mga aswang kami. May punto si Amaya. Ibrahim, tara na. Kitain na lang natin sila sa dulo. Ililigaw na muna namin tong mga to. Nauna na ang dalawa kahit na may pag-aalala pa rin sa kalooban ng binatang si Ibrahim. Binilisan nila ang kanilang takbo hanggang sa makababa na rin sila sa mababang burol na yon. Nagtago na muna sila sa gilid habang naghihintay sa maglolo. Magkahalong kaba at takot ang kanilang nararamdaman. Nagawa kaya nila makaligtas? Sila na nagsabi, mga aswang sila. Kayang-kaya nila yun. Walang iya kasi talagang tiyuhin ko eh. Oh.
Pwede naman kasing siya na lang yung mamatay. Tatay ko pa talaga. Sabi nga nila, di ba? Matagal mamatay kapag masamang damo. Oh, ayan na pala sila. Mabilis na nakalapit sa kanila si Mang Andres at Amaya. Nakahinga ang magkaibigan na mapansing hindi naman sugatan ng dalawa. Napunta na namin sila sa ibang direksyon. Ang problema natin ngayon, saan naman tayo pupunta? Meron naman akong nadalang pera dito. Kahit tumanap na lang muna tayo ng maupahan sa kabilang baryo. Hindi ba nila tayo mahahanap doon? Sana hindi pre. Wala na tayong choice ngayon eh. Pwede naman tayong lumayo, kaso ang problema, hindi ko alam kung sasapat ng dala ko. Doon na lang tayo sa afford natin. Bukas ng umaga, kapag nagkatsyempo, babalik ako sa amin at kukuha ko ng pera para makalipat tayo. Kung ganun magpatuloy na tayo. Hindi pa man sila nakakalayo, ay bigla na lamang silang napalibutan ng mga aswang. Hinihintay lang pala sila ng mga yon na makarating sa nyugan. Agad silang nagdikit-dikit. Nararamdaman na lamang ni Adan ang kaba na muli na namang dumaloy sa kanyang sistema. Ito na ba yun? Ito na ba yung mga aswang? Huwag kayong lalayo sa amin ni Amaya. Kami nang bahala sa inyo. Hindi nagtagal, isang lalaki ang biglang lumabas mula sa kadiliman. Narinig na lamang nila ang tinig ng isang lalaki. Malaki ang boses nito na parabang nasa ilalim ng lupa. Kumusta ka na, Amaya? Kahit liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbi nating ilaw. Nagtataka ako kung bakit maganda ka pa rin. Amaya, yan ba yung sinasabi niyong Manoy na may gusto sa'yo? Oo, siya nga. Ang leader ng sama ng mga aswang noon. At sino ka naman para sumingit sa usapan naming dalawa? Ibrahim ang pangalan ko. At ikaw, Manoy ang pangalan mo. Pangalan mo pa lang, tunog supot ni. Para kang Manoy talaga. Ang tabi lang dila mo Bakit? May gusto ka rin ba kay Amaya? Sa mukha at sa payat mong yan, tingin mo karapat dapat ka para sa kanya? Mas pipiliin ko ng maging ganito kaysa maging kamukha mo. Para kang putotoy ng bata na puro balat Hindi mo ako makukuha sa pagganyan-ganyan mo. Gawain lang ng mga duwag ang ginagawa mo. Kaya mabuti pa, manahimik ka na muna dahil hindi ikaw ang gusto kong kausapin. Kundi ikaw, mahal kong Amaya. Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na wala akong nararamdaman para sa'yo. Kahit na kailan, hindi ako makakagusto sa'yo. Bakit ba hindi ka nalang pumayag? Nung una naman, alam ko namang gusto mo ako. Dati yon, kasi akala ko matinuyang pag-iisip mo. Pero nang malaman ko kung gaano kahalang ang kaluluwa mo, nawala ng pag-anga ko sa'yo. Takot at diri na lang ang nararamdaman ko sa'yo, Manoy. Kaya kung pwede lang, lumayo ka na sa akin. Manoy, kahit na kailan, hindi mo pwedeng puwersahin ang pag-ibig. Ano mang pag-ibig na hindi bukal sa kalooban ay puro hinagpis ang dulot nito sa bandang lolo. Kaya ikaw, tanggapin mo na lang ang katotohanan na kahit na kailan, hindi kayo magkakatuluyan ng apo ka. Tama si Mang Andres. At kung talagang mahal mo si Amaya, dapat ikaw mismo ang unang nakakaintindi sa kung saan siya masaya. Ay nako, kahit na kailan, wala talaga akong makausap na medyo matalino. Ano bang mahirap intindihin na kapag sinabi kong gusto ko, dapat mapasa akin, ha? Sumenyas na si Manoy sa mga kasama nitong aswang. Kaya sa mga sandaling yon, inihanda na rin nila ang mga sarili nila. Hindi nagtagal, nagsilusob ang mga aswang. Hindi alam ni Adan kung ano ang gagawin niya. Pero nang makita niya si Ibrahim na handa ring lumaban, nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Agad niyang kinuha ang bato na nasa gilid. Bawat lalapit sa kanya na aswang ay inaambahan niya ng pukpok. Palag-palag na to! Kapag nakaligtas kayo sa mga tauhan ko, ibig sabihin lang nun, ako na ang susunod na lalaban sa inyo! Magsisisi ka, Manoy! Magsisisi ka! Bigla na lamang ding nagbago ng anyo si Amaya. Sinabayan naman ito na matandang si Mang Andres. At sa mga pagkakataong ito, nakipagsabayan si Amaya at Mang Andres sa mga masasamang aswang. Habang si Adan at Ibrahim ay nanatili lang sa kanilang kinatatayuan. Naghihintay lamang sila ng kalaban na lalapit sa kanila. Pareho silang namamangha sa ipinapakita ni Mang Andres at Amaya. Hindi makapaniwala magkaibigan na ganun pala talaga kagaling ang maglolo pagdating sa pakikipaglaban. Makalipas lang ang inang minuto, tila sumusuko na rin ang mga kalaban. Hindi kinakaya ng mga yon ang husay ni Mang Andres at Amaya.
Mukhang napagod na yata ang mga bataan mo, Manoy. Ikaw na yata ang gusto nilang lumaban. Anong problema? Hindi mo ba kayang bumaba dyan para harapin kami? O baka naman natatakot ka na kasi nakita mo kung paano kami lumaban? Hindi ito ang tamang panahon para makipaglaban ako sa inyo. Hindi pa tayo tapos? Sus! Mga dahilan mo, Manoy. Akala ko pa naman mas malakas ka na sa apo ko. Hindi pa pala. Hintayin nyo lang ang tamang panahon para sa akin. Sinisiguro kong hindi kayo mananalo kahit na anong gawin nyo. Huwag kang tuwag! Lumabang ka sa akin! Pre, tama na. Mas tamang umatras na muna sila. Ang kailangan natin ngayon ay makapagpahinga at makahanap ng mas ligtas na lugar. Hinayaan na lamang nilang makalis sa mga yon. Nakahinga na rin ng maluwag ang maglolo. Nang masiguro naman nilang wala ng mga aswang, naglakad na rin sila paalis. Tumungo sila sa kalapit na baryo. Nakahanap sila roon ng mapaglilipasan ng gabi. Malit lang naman ang nakuha nilang bahay. Talagang saktong-sakto lang silang apat. Ang mahalaga na lamang sa kanila ay kahit na papaano ay meron silang matataguan. Ang totoo, malakas si Manoy. Kung malakas siya, bakit siya umatras? Umatras siya dahil alam niya sa puntong ito. Hindi niya kami kaya. Pero malakas talaga siya. Hindi lang namin alam ni Amaya kung bakit parang bigla na lamang siyang humina. Dapat pala kanina, pinaslang na natin siya para hindi na siya lumakas pa. Hindi mo naintindihan, Ibrahim. Kaya namin siya hinayaan makaalis dahil mas mahabang resistensya ni Manoy kaysa sa amin. Kahit na mas malakas kami sa kanya ngayon, hindi namin may tatanggi na maliksi siya. Walang silbi ang lakas namin kung mas mabilis siya. Sa labanan, palaging mahalaga ang pagiging mabilis at pagiging malakas. Kung isa lang ang meron ka nito, hindi ka dapat sumalang sa isang laban. Sa ngayon, naiintindihan ko na. Pasensya na. Nadadala lang ako ng emosyon ko. Ayos lang yun, pre. Ang malaga, naroon yung tapang mo para labanan ng mga aswang. Sa ngayon nalilito ako. Sino ba ang dapat nating unahin? Si Manoy ba o si Kapitan? Tingin ko, mas kailangan nating unahin ng mga aswang. Mas sila ang may kakayahang makalapit sa atin eh. Adan, pre, tingin ko kailangan na rin nating makapalag sa mga aswang na yon. Sinasabi mo bang mag-practice tayo? Mismo! Pero paano naman ang negosyo ninyo? Sino magpapatakbo nun habang wala kayo? Wala na munang negosyo. Mas mahalaga ang kaligtasan nating lahat. Buhay ang nakataya dito eh. Tumango na lamang sila sa sinabi ni Adan. Mga ilang sandali lang, sinubukan na rin nilang makatulog. Kinaumagahan, nagising na lang si Adan at Ibrahim dahil sa sikat ng araw na tumatagos sa mga butas sa bintana. Naabutan nilang gising na rin ang maglolo. Binantayan sila ng dalawa. Oh, bakit hindi kayo natulog? Sa aming mga aswang, kaya naming manatiling mulat ng 1 linggo. Kaya wala kayong dapat na alalahanin. Binantayan namin kayo. Naku, maraming salamat ah. Nung umagang yon, inihanda na ni Adan ang kanyang sarili. Kailangan kasi nilang bumalik sa baryo para makakuha ng pera. Dakong 7:00, umalis sila ng bahay na inuupahan nila. Hinanda na nila ang kanilang sarili para sa pagbabalik sa kanilang baryo. Mga bandang 8:00 ng umaga, nakabalik na rin sila sa kanilang baryo. Nakatakip ng tela ang kalahati ng kanilang muka. Naganap sila ng madadaanan. Mabuti na lang ay meron silang nasuotan na iskinita na kung saan ay wala na ring napapadpad doon. Noong mga sandaling yun, kakaunti na lang din ang tao sa labas kaya agad din naman silang nakarating sa bahay ni Adan. Bukas ang bintana sa likuran. Kaya agad naman silang pumasok sa loob. Tinungo nila ang silid ni Adan at kinuha nila ang naitagong pera ng binata. Inilagay nila yon sa plastik. Palabas na sana sila ng silid nang marinig nilang nasa bakuran ng kanilang kapitan na si Napoy. Agad na dumaloy ang kaba sa kanilang kalooban. Ang tanging naisip nila ay pumasok sa ilalim ng papag. Pinagsiksikan nila ang sarili nila roon kahit na maalikabok. Naramdaman na lamang nila na nasa loob na ng bahay ang kapitan. Lintik na Dan yun ah. Hindi talaga bumalik dito. Kahit na nakakasingot na sila ng alikabok, hindi pa rin sila lumilika ng kahit na anong ingay. Batid nilang mapapahamak sila sa oras na malaman ni Mang Napoy na naroroon sila.
Mga ilang sandali lang, naramdaman na lamang nilang nakaalis na si Mang Napoy kasama ang mga bataan nito. Walang sinayang na pagkakataon ng mga yon. Nagmamadali silang makalabas. Nakahinga naman sila ng maluwag nang makalis na rin sila roon. Matagumpay silang nakalabas ng baryo nang walang nakakakita sa kanila. Ang kaso nga lang, nang balikan na nila ang maglolo ay wala na mga yon sa inuupahan nilang bahay. Napakamot na lamang silang dalawa sa ulo. Pambira naman talaga oh. Saan naman nagpunta yung dalawang yon? Hindi kaya may nangyari habang wala tayo? Sinuri nila ang buong bahay. Wala naman silang nakitang kakaiba. Kaya isang malaking palaisipan sa kanila kung nasaan ang mga yon. Bumuntong hininga na lamang ang magkaibigan. Napaupo na lamang sila sa gilid. Hihintay na lang ba natin sila makabalik? Kung hihintay naman natin sila, may kasiguraduhan bang babalikan nila tayo? Naku naman kasi, bakit pa kasi umalis-alis eh? Kung libutin na kaya muna natin tong lugar na to, baka lumabas lang sila para bumili ng pagkain. Sa pagbabaka sakali na makikita nila ang maglolo, sinuyod nila ang buong baryo. Nagtanong-tanong na rin sila sa mga tao pero wala na talaga. Kaya naman nagsimula ng dumaloy ang kaba sa kanilang dibdib. Pre, kailangan na nating umalis. Kung umalis na sila rito ng biglaan, isa lang ang ibig sabihin nun. May nangyayaring hindi maganda. Magpapaiwan ako, pre. Baliw ka ba? Baka ikaw naman ang maabutan dito. Paano nga kung bumalik sila at wala naman sila maabutan? Paano kung hindi nga sila babalik dahil sa kung ano man ang dahilan nila? Napabuntong hininga na lamang si Ibrahim. Pero sa huli, nakumbinsi na rin ni Adan ang kanyang kaibigan. Nilisan nila ang baryong yon at nagtungo na sila sa bayan para makakuha ng mas maayos na titirhan nila ng pansamantala. Nakarating sila sa bayan pero sa kasamaang palad wala silang mahanap na matitirhan. At sa kakahanap pa nila, nakita pa nila ang isa sa mga tauhan ni Mang Napoy na mayroong mga kasamang lalaki. Kahit na parang normal na naglalakad lang ang mga yon, ramdam agad nila na sila ang hinahanap ng mga lalaking yon. Kaya naman wala silang magagawa kundi ang humanap ng tamang lugar para hindi na sila makita ng mga yon. Ang kaso nga lang, nagkamali sila ng nilikuan. Bigla na lamang may lalaking sumulpot sa gilid. Kasama rin ang mga tauhan ni Mang Napoy. Wala na silang nagawa kundi paluin sila sa bandang batok na naging dahilan para mawalan sila ng malay. Nagising na lamang sila bigla na nasa loob na sila ng hindi nila kilalang silid. Walang kagamit-gamit. Tanging ang upuan lang nila ang meron doon at ang isang upuan na walang nakaupo sa kanilang harapan. Wala pang ilang minuto, biglang dumating ang kapitan na si Napoy. Umupo ito sa harapan nila ng may malapad na ngiti. Kumusta ang pagliliwaliw? Nakakalimutan niyo na ba na may nagawa kayong kasalanan? Mas lalong lumilit ang mundo ninyo. Mukhang ikaw yata ang dapat na nakakalala ng ganyang kasabihan. Kasi sa ating lahat dito, ikaw ang may mas pinakamabigat na kasalanan. Mundo mo ang dapat na lumiit. Mundo ko ang liliit? Ha! Naiibang ka na ba? Sa tingin mo, magagawa ko pang pumunta sa kahit na saan gusto ko kung maliit na ang mundo ko? Isa lang ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, bulag pa rin ang batas sa mga kasalanan mo. Ikaw ang may kasalanan, hindi ako. Ikaw ang nag-alaga sa dalawang maglolo na aswang na yon. Ikaw at hindi ako. Ano naman kung inalagaan ko sila? Mas mabuti pa nga sila kaysa sa'yo eh. Ano pinagsasabi mo? May mabubuti bang aswang? May mabubuti bang pumapatay ng tao? Nakakalimutan niyo na ba na ang mga nangyari nitong nakarang araw? Mas tumaas ang bilang ng mga taong nabiktima nila. Hindi sila ang aswang na may kagagawa nun. May iba pang grupo ng mga aswang na pumapas lang ng mga tao. Mabuting aswang si Mang Andres at Amaya. Mabuti sila sa mga tao. Kahit na pinaslang mo ang asawa niya. Wala tayong magagawa. Ang mga may nalalaman dapat mawala. Kaya nga maswerte ang mga mangmang kasi ligtas sila sa kasalanan. Bakit naman mangmang ka pero hindi ka nakaligtas sa kasalanan? Wala ka bang sasabihin na matino? Kapag matino na kausap ko baka meron. Nung nakaraan ka pa nabubuno na ako sa'yo. Naurat na ako. Hindi na nakapagpigil pa si Mang Napoy. Bigla na lamang nitong sinampal ng malakas ang binatang si Adan. Sa lakas ng pagkakasampal ay sandaling nakaramdam ng pagkahilo si Adan. Wag mo saktan ng kaibigan ko!
Bakit? Anong gusto mo? Ikaw rin? Isang malakas na sampal din ang natanggap ni Ibrahim. Pero sa pagkakataong yun ay magkakasunod na sampal ang ginawa ng matandang kapitan. Tawa lang ng tawa si Mang Napoy. Parang wala na talagang natitirang kabutihan sa kalooban nito. Noong mga sandaling yon, batid ni Adan na mas lalo lang silang masasaktan kapag inasar nila ng inasar ang kanyang tiyuhin. Kaya naman, naisip na lang ni Adan na subukang sakyan ng mga gusto nito. Ano bang gusto mo mangyari? Anong kailangan mo sa amin? Kailangan ko sa'yo? Kailangan mong mawala para wala nang makapagsabi ng mga pinaggagawa ko. Tingin ko, huwag ka masyadong mag-focus sa akin, Tiyo. Anong pinagsasabi mo? Ako, pwede pa tayong magkasundo sa bagay na yon. Pero yung maglolo at yung mga taong napagsabihan nila, mahihirapan ka ron. Tingin mo maniniwala ako sa'yo? At saka, ano naman? Hawak ko naman lahat ng pulis dito. Kahit na magsumbong sila, wala rin naman silang magagawa. Alam ko kung anong kainaan ng mga aswang. Sa sinabing yun ni Adan, tila nagbagong reaksyon ng mukha ni Mang Napoy. Para bang may kakaibang ideya tong naisip. Tumingin si Ibrahim sa kanya na para bang naiintindihan na rin ito ang ginagawa ni Adan. Isang tabi natin ang imahe mo. Dahil sabi mo nga, wala naman sila magagawa kahit ikalat nila sa mga tao. Pero ang kaligtasan mo, nakakasiguro ka bang ligtas ka? Hindi mo alam, marami sila. Hindi lang si Mang Andres at Tamayang aswang. Nagtatagot nag-aabang lang ang iba sa hudyat nila kung kailan kanila papaslangin. Ha! Kalokohan! Kakasabi mo lang na mabubuti silang aswang. Alam mo naman na kahit ang mabubuti, nagiging masama na rin, hindi ba? Lalo na kapag inaapi sila ng iba. O lalo na kapag nawalan sila ng minamahal. Papatayin ka nila at wala kang magagawa ron. Hahanapin ka nila kahit na saan ka magpunta. Wala kang katahimikan. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, makipagkasundo ka sa amin. Tutulungan ka namin na malaman kung paano sila ilalabanan. Kapalit nun ay ang buhay namin. Huwag nyo kaming patayin. Ito lang ang tanging paraan para makasalba kayo rito. Tanda mo, Tiyo, ang mabubuting aswang pa lang ang makakalaban mo. Wala pa rin ang grupo ng mga aswang na talaga namang halang ang kaluluwa. Tila napaisip ang matandang si Mang Napoy. Sandali itong napatigil sa pagsasalita. Alam kong nililinglan nyo lang ako. Hindi kayo makakaisa. Pag-isipan mo sinasabi namin. Hindi na ito tungkol sa imahe mo. Tungkol na to sa buhay mo at buhay namin. Alam mo kung bakit namin gusto makipagkasundo sa'yo? Dahil ikaw lang naman ang makakapagligtas sa amin eh. At kami lang din ang makakapagligtas sa'yo. Hindi na nagsalita pa si Mang Napoy. Naglakad na rin ito paalis. Padabog nitong sinarado ang pintuan. Nakahinga naman ng maluwag ang magkaibigan dahil kahit na papaano, humaba ng kaunti ang kanilang buhay. Tingin mo pre, kakagat siya. Kakagat yun. Kilala ko siya base sa kwento ng tatay ko nung nabubuhay pa. Takot mamatay ang taong yun eh. Lahat gagawin nun, wag lang siyang pumanong nang wala sa oras. Wala pang 5 minuto, biglang bumalik sa loob ang tiyuhin ni Adan. Napangiti na lang ang dalawang binata dahil alam na nila ang susunod na mangyayari. Sige, tatatakasin ko kayo. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kailangan niyong ituro sa amin kung nasaan ang mag-ama. Papatayin namin siya ngayong gabi. Nagkatinginan si Adan at Ibrahim noong mga sandaling yon. Hindi sila nagdalawang isip na pumayag sa gusto ng mga yon. Sige, papalagan namin ang kondisyon mo. Bakit hindi man lang kayo nagdalawang isip? Akala ko ba maalaga sila sa inyo? Totoong mahalaga sila sa amin. Pero sila, kaya nila ang sarili nila. Dahil mga aswang sila eh. Kami ni Ibrahim, tao lang kami. Wala kami magagawa. Kaya mas uunahin na muna namin ngayon ang sarili naming buhay. Wala na akong pakialam sa mga dahilan ninyo. Ang mahalaga na lang sa akin ay ituro nyo kung nasaan ang maglolong yon. Mga tinig sila sa lalamunan ko na kailangan ko nang mawala. Kayong dalawa, subukan nyo lang na traitor rin ako. Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo sa kinatatayuan nyo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Ikaw ang bahala. Mga ilang sandali lang, tinanggal na rin ang pagkakagapos nila. Pero hawak-hawak pa rin sila ng mga tao ng kapitan. Sa gabing yun, inihanda na ni Mang Napoy ang kanyang mga kasama. Dala-dala nila ang dalawang binata nang lumabas na sila ng kanilang baryo.
Nang nasa kagubatan na sila, sinimulan na ng dalawang binata ang pagpapanggap na alam nila kung nasaan na maglolo. Siguraduhin nyo lang na tamang tinuturo nyo, ha? Dahil kung hindi, itong mga nakatutok na baril sa inyo, bigla na lang puputok to. Noong mga sandaling yon, kabado pa rin si Adan. Para kasing hindi pa rin sila malaya. Parang mga bihag pa rin sila. Saka lamang napagtanto ni Adan at Ibrahim na parang naisan sila ng kapitan. Ipinagdasal na lamang nila na sana may mangyaring kakaiba ng mga sandaling yon. Nang nasa kalagitnaan na sila ng gubat, biglang nakaramdam sila ng mga kaluskos sa paligid. Naalarma na ang mga kasama nila. Nagkaroon na kagad sila ng kutob na baka mga aswang na yon. Anong ibig sabihin nito, Adan? Ipapahamak niyo ba kami? Anong ipapahamak? Ikaw ang nagsabi na ituro namin kung nasan sila, di ba? Sinunod lang namin ang gusto niyo mangyari. Kasalanan ba namin kung maabangan tayo ng mga yan? Pwede ba? Sa halip na magmaktol ka lang dyan, pagandaan nyo na lang kung totoong mga aswang bayang mga nararamdaman natin. Mga kasama, ang mga baril at titak nyo, ihandalan ninyo! Maya-maya pa, bigla na lamang may hinilang isa sa mga kasama nila. At dahil dito, nagsimula na rin ang kaguluhan. Putukan doon, putukan dito. Walang nagawa si Mang Napoy. Para pareho na lamang silang napadapa. Sinamantala naman ng magkaibigan ang pagkakataon para makalayo sa mga nagkakagulo. Dali-dali silang gumapang papunta sa gilid. Nang makapagtago na sila, sa kanila nakita na lumalabas na rin ang lalaking si Manoy. Tingnan mo nga naman, kung sinuswerte ka, ang daming pagkain ngayong gabi. Noong mga sandaling yun, isa-isa nang nalalaga sa mga kasamahan ni Mang Napoy. Masyadong maliliksi ang mga aswang. Sa sobrang bilis, kalaunan ay napabagsak na rin ng mga aswang ang mga armadong lalaki. Kaya naman, kinabahan na rin si Adan at Ibrahim. Tinakpan nila ang kanilang bibig para hindi sila marinig ng mga yon. Ayaw lumabas ng pinakamamahal kong si Amaya. Pero alam kong lalabas din sila kapag inatake na natin ang mga tao sa baryo. Mangingibabaw ang kanilang kabutihan! Matapos pulbusin ng mga aswang ang mga armadong lalaki, umalis na rin ang mga yon. Patungo na ang mga yon sa baryo nila para maghasik ng lagim. Nang masiguro nilang nakalis na ang mga yon, lumabas na rin sila ng kanilang pinagtataguan. Anong gagawin mo dyan? Kailangan natin ng mga baril na to. Kailangan natin to para labanan ng mga aswang. Bumalik na tayo sa atin. Tayo lang makakapagligtas sa mga kalugar natin. Kahit na medyo kinakabahan, nilakasan na lamang nila ang loob nila. Kailangan nilang maging matatag sa mga sandaling yon dahil na rin sa pagmamahal nila sa kanilang lugar. Kahit na sira-sira na rin ang kanilang imahe sa mga taga roon, mas pinili pa rin nilang magmalasakit sa mga yon. Bumalik sila sa baryo nila. Pagdating nila roon, nagkakagulo na ang mga tao. Nagtatakbuhan ng iba. Nag-iiyakan. May mga nakabulagta na. Kaya naman, hindi na rin nagsayang ng pagkakataon ng magkaibigan. Pinagbababaril nila ang mga aswang na nakikita nila. Nagiging epektibo naman ang ginagamit nilang armas. Pero mabibilis talaga ang ibang aswang kaya medyo nahihirapan din silang patamaan ng mga yon. Maya-maya pa, bigla nang lumitaw ang lalaking si Manoy nang makitang mangilan-ngilan na lang ang tauhan nito. Kakaunti na lang sila. Kakayanin natin to. Si Manoy! Bilib din naman ako sa katapangan ninyong dalawa. Kahit wala naman kayong ibang kayang gawin kundi ang humawak ng baril, ay hindi man lang kayo nagdalawang isip na labanan ako. Hindi namin naayaan na idamay mo mga taong wala namang kinalaman sa pansarili mong interes. Wala eh. Hindi lumalabas si Amaya. Baka kapag pinagpapatay ko ang mga tao rito, saka lang siya lumitaw. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Adan. Pinagbababaril niya ang pinuno ng mga aswang na si Manoy. Pero nakailag yon sa kanila. Hindi na nila namalayan kung saan-saan nagpupunta ang lalaki. Higit na mas maliksito kumpara sa ibang aswang na napas lang nila. Pre, napakabilis niya. Focus lang! Paputukan lang ng paputukan! Pero sa mga sumunod na sandali, nagulat na lamang sila nang biglang nasa likuran na nila si Manoy. Madaling naagaw sa kanila ang hawak nilang armas. Pinalo yun sa kanila at saka unang binugbog si Adan. Pinagsusuntok nito si Adan sa kahit saang parte ng katawan nito.
Pagkatapos naman ay pinagbuntungan naman ito si Ibrahim. Ikaw ang karibal ko kay Amaya, hindi ba? Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang hirap para magsisi ka na ngayong ginusto mo siya. Hinawakan nito si Ibrahim sa muka. Itinaas yun sa ere. Dinampot ni Manoy ang sanga sa gilid at saka pinutol. Itatarak na sana ni Manoy ang dulo ng sanga kay Ibrahim pero biglang may dumating. Ikinagulat nilang lahat ang nasa gilid na ni Manoy ang dalagang si Amaya. Kinalmot ng dalagang lalaking si Manoy. At dahil dito, nabitiwan na nito si Ibrahim. Bigla ring dumating si Mang Andres. Kinalmot din ito ang lalaki sa bandang muka. Napadistansya si Manoy. Nanlalaki ang mga mata dahil sa pagkabigla. Ngayong gabi, wala kang karapatang sakta ng mga tao dahil lang sa pagmamahal na hindi mo nakuha. Itigil mo na to! Titigil lang ako kapag napatay niyo na ako. Pero hanggat nabubuhay ako, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya. Lahat hahamakin ko para lang kay Amaya. Kung ganyan ka pa rin, mapipilitan kaming paslangin ka. Amaya, huwag mong subukan makipagsakitan sa akin. Ayaw kong makalimutan ang pagmamahal ko. Ha? Hindi na pinatapos pa ni Amaya ang sinasabi ni Manoy. Agad na itong lumundag ng mataas. At nang makalapit na ito kay Manoy, ay kinagat niya agad yon sa leeg. Natapyas ang leeg ng binatang aswang. Pero nahawakan naman ni Manoy ang dalaga kaya naibalibag niya yon ng walang kahirap-hirap. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang matandang si Andres. Lumusob na rin ito at saka pinagkakakalmot ang kanilang kalaban. Pero sadyang matigas talaga ang katawan ng lalaking si Manoy kahit na nagalusan na nito ng marami. Hindi pa rin nila yon mapabagsak. Mang Andres, wala bang kahinaan ng isang yan? Hindi ko rin alam kaya ang gagawin na lang natin. Pilitin nating matalo siya sa abot ng ating makakaya. Pinilit makatayo ni Adan para makatulong sa maglolo. Sabay-sabay silang lumusob sa mga sandaling yon. Pero nagulat na lamang silang tatlo nang biglang lumakas ang lalaking si Manoy. Tumilapon si Mang Andres nang mahawakan ito sa damit. Si Amaya naman ay inilagan lang nito. Habang si Adan naman ay kinalmot na rin ni Manoy sa katawan. Agad na napatras ang lalaking si Adan. Ramdam na ramdam niya ang hapdi sa kanyang katawan. Samantala, hindi naman tinigilan ni Manoy ang matandang si Mang Andres. Binugbog din ito ang matanda hanggang sa hindi na rin ito makatayo. Nang wala na itong mapagbuntungan, binalikan nito si Adan. Buti na lamang ay nakalapit na uli si Amaya. Tingnan mo ang nangyayari sa mga taong maalaga sa iyo. Kung hindi ka sasama sa akin, masasaktan lang sila at pwede rin silang mamatay. Itigil mo na ito. Wala itong magandang may dudulot sa iyo. Magsisisi ka lang sa bandang uli. Wala akong pakialam. Kagaya ng sinabi ko, itataya ko ang lahat ng makakaya ko. Kaya kung gusto mo pang mabuhay ang mga kasama mo, sumama ka na sa akin. Huwag ka nang magmatigas pa. Huwag kang makinig sa kanya, Amaya. Nililin lang ka lang niya. Manahimik ka! Usapan ng dalawang nagmamahalan to. Ikaw lang ang nagmamahal. Magising ka nga sa katotohanan. Naggalit si Manoy sa narinig. Kaya naman sa halip na kumalma ay parang nagwawala na naman ito. Muli itong umatake. Pero sa pagkakataon namang ito ay si Amaya na ang humarap sa lalaki. Umalis ka dyan! Papatay ko lalaking yan! Sasama na ako sa iyo. Natigilan si Manoy. Tila nawala agad ang galit nito nang marinig ang mga salitang yon. Tiningnan ni Adan ang babaeng si Amaya. Kita niyang parang sincero ang sinabi nito. Anong sinabi mo? Sasama na ako sa iyo. Huwag mo lang silang sasaktan. Paano ako makakasiguro na totoo ang sinasabi mo at hindi mo ako nililinlang? Gawin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Paano kung sabihin ko sa iyong gusto kitang halikan? Kung yun ang makakapagpatunay na totoo ang sinasabi ko, gawin mo sa akin. Huwag mong gawin yan, Amaya. Wag kang sasama sa kanya. Patawad, Ibrahim, pero ito ang pinakamagandang desisyon para manatili kayong buhay. Noong mga sandaling yon, napansin ni Adan ang pagkindat ng dalaga kay Ibrahim. Dahil doon, alam na niyang may ibang plano ang babaeng si Amaya.
unti-unting lumapit si Amaya sa binatang si Manoy. Hinawakan naman ni Manoy ang kanyang pisngi at tinitigan na maigi. Binalik na rin nito ang anyo nito bilang tao. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Kaya naman, hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito, Amaya. Marahang inilapit ni Manoy ang kanyang muka. Nang kakaunting distansya na lang ang layo nila sa isa't isa, agad nang dinukot ni Amaya ang punyal sa kanyang likuran. Mabilis niya itong itinarak sa dibdib ni Manoy. Nanlalaki ang mga mata ni Manoy. Hindi to makapaniwala na nagawa siyang linlangin ng dalaga. Pasensya ka na, Manoy, pero kahit na kailan, hindi ako sasama sa iyo. Masyado ka ng bulag sa pagmamahal na ikaw lang ang nakakaramdam. Kaya sobrang dali mo lang linlangin ngayon. Wala kang puso! Wala kang puso, Amaya! Paano mo nagawang paglaruan at lokohin ang sinsero kong pagmamahal? Hindi! Hindi ko pwede! Hindi ako mamamatay ng kalito! Manoy, ipahinga mo na ang kasamaan mo. Sana sa kabilang buhay, matutunan mo ang pag-ibig ay hindi pinipilit. Napailing si Manoy pero maya-maya lang ay bigla na lamang itong sumuka ng maraming dugo. Sunod-sunod ang ubo nito at agad na rin bumagsak sa lapag. Nakahinga na rin sila ng maluwag ng mga sandaling yon. Agad naman nilang inasikaso si Mang Andres at si Ibrahim. Totoo bang wala na kalaban natin? Meron pa tayong isang kalaban, Lo. Si Tiyo, siya na lang ang natitirang kalaban na dapat magbayad sa mga kasalanan niya. Kinabukasan, nagkakagulo ang mga tao. Sinisisi ng mga yon si Mang Napoy sa pagkamatay ng mga asawa nilang lalaki na isinama sa gubat at napatay ng mga aswang. May ilan na ring residente ang naglakas ng loob na ireklamo ang matandang kapitan sa mas mataas na kinaukulan. At dahil doon, naungkat na rin ang lahat ng nagawa nitong kalokohan. Ibang pulis ang humuli sa kanya. Mga pulis na hindi niya magawang suhulan o bayaran. Bitiwan niyo ako! Wala akong kasalanan! Mabubulo ka na sa kulungan para pagbayaran ng mga kasamaan mo, Tiyo. Kinaladkad na ng mga pulis sa matandang sinapoy. At sa pagkakakulong nito, tuluyan ang naging bakante ang posisyon ng kapitan sa kanilang lugar. Sa wakas, nakamit na rin na maglolo ang hustisya para sa kanilang minamahal. Natalo na rin nila ang masasamang aswang na laging nanggugulo sa kanila. Samantala, sinimulan na rin nilang mamuhay ng payapa. At sa paglipas ng mga taon, si Mang Andres at Amaya na rin ang naging kasama nila sa pagpapatakbo ng negosyo. Sa lahat ng naranasan ni Adan, masasabi niyang parte yun ng biyaya ng Diyos sa kanya. Dahil kung hindi nangyari ang mga kababalaghan sa kanilang baryo, hindi niya matututunan kung papaano maging matatag sa mga sitwasyong parang wala ng pag-asa. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang produksyon ng kanilang negosyo. At kahit na magkakaiba ang kanilang pinagmulan, magkakasama nilang tinatahak ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. Wakas,